Dahil ang taong nasa loob ng elevator ay ang boss ng kumpanya. Kaya't kahit mahuli sila, walang naglakas loob na pumasok sa elevator. Maliban sa isang hindi kilalang babaeng mandirigma, na naglakas loob na sumugal, at humarang sa pinto. Medyo lasing na ako. Ako ay nasa. Anong private room nga ba ako? Siyam-siyam-anim. Tama, dito nga. Ang gwapo. Pero bakit parang pamilyar sa akin? Sagipin mo ako. Mananagot ako sa iyo. Kuryente. Patay. Boss. Grabe, ang galing ko naman. Nakikipagkompetensya pa kayo. Nakahiga sa iisang kama ang sarili kong amo. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga sinasabi ng lalaki sa kama, lalo na kung ang taong yun ay ang amo mo. Kung malaman niya, na nakita ko siyang binigyan ng pampatulog at napahiya, sisisantahin niya kaya ako. Umalis na. Umalis na. Umalis na. Si Yochu. Ang matandang ginang ay nagpakilala sa iyo kahapon. Nang dalagang suna iyon, ay umalis ng bansa kagabi. Wala siya nang maabutan sa katabing silid. Akala niya ay gusto mo siya. Nagalit siya. Huwag mo na siyang intindihin. Ang pakiramdam ko sa babaeng iyon kagabi. Ang pamilyar. Parang. Hanap. Nahanap ko siya. Siya. Eh. Umuwi na siya. Eh. Nasa bahay ka pala? Nasaan si Tita Shen? Lumabas si Mama para magtrabaho. Pero ikaw, magdamag kang wala. Saan ka ba nagpunta? Ako, tinawagan kita pero hindi mo sinasagot. Akala ko, iiwanan mo na kami ng anak mo. Paano naman mangyayari yun? Kahit na pamilya tayo na nabuo. Ako si Tita Shen, ang nag-alaga sa iyo mula pagkabata. At nangako rin ako kay Papa, na mag-aalaga sa isa't isa at magsasama tayo. Ganun pala. Saan ka naglaro? Sa kumpanya namin, may party sa Crown kahapon. Tapos medyo nasobrahan ako sa inom. Doon na lang ako nagpalipas ng gabi. Natakot akong istorbohin kayo pag uwi ko. Oy. Ay, boss. Hindi kaya. Napakabilis naman akong nadiskobro. Boss. Pumunta po kayo sa kumpanya. May kaunting emergency po sa kumpanya. Kailangan ko pong pumunta roon. Teka lang. Isuot mo ito. Mas maganda ito. Okay na. Kumain ka ng almusal ha. Paalam na, kapatid. Magandang umaga po, Ate Fang. Opo, Tangshian. Plano para sa fashion show. Tapos na ba? Pinagmamadali na kami ng design department. Ate Fang, ang sama naman ng alaala ko. Napakabilis kasi ng pag-alis ko. Naiwan ko pala ang bag ko sa bahay. Ganito, papasunod ko sa ate ko. Ang plano dito sa kumpanya, ako na mismo ang maghahatid nito sa iyo mamaya. Okay lang ba? Bilisan mo, ha? Alam nan. Hello. Nagmamadali akong lumabas, kaya naiwan ko ang bag ko sa bahay. Pwede bang dalhan mo ako? Alam nan. Boss. Ako ba ang hinahanap mo? Halika. Muli na naman. Sumulat. Kagabi. Nasaan ka? Ako.
Sa totoo lang, kagabi, nasaan ka? Ako. Nalasing ako. Sobrang lasing. Alainan, nang malasing si Sekretariat Tang. May ginawa ba siyang ibang bagay? Bakit nandito ang anting-anting ko? Paano ko ito naiwan sa kwarto? Ang amoy na ito, ikaw ba yung tao kagabi? Si Yo Chu. Nahanap na ang taong nagligtas sa iyo kagabi. Ano ang sabi niya? Ito naman ako, oh. Paano niya ako nahanap? Wala ka nang gagawin. Umalis ka na at magtrabaho. Sige. Tapos na. Hindi niya ako nakilala. Ang taong iyon ay nasa harapan. Sinadya kong makasalubong siya. May suot siyang kalahati ng pendant sa lip. Salamat. Ang kalahati ng pendant na ito sa'yo. Saan galing yan? Regalo ito ng kapatid ko. Ang nakababatang kapatid mo. Kung ganun, ang kalahati mo. Bakit nandito sa iyo? Sagutin mo muna ang isang tanong ko. Ang kwintas na ito, sa nakababatang kapatid mo ba ito? At saka, naroon ba ang kapatid mong babae kagabi? Sa Crown? Crown. Nagkaroon kami ng party kagabi sa Crown, sa kumpanya namin. Tapos medyo nasobrahan ako sa inom. Kaya doon na lang ako nagpalipas ng gabi. Natatakot akong istorbohin kayo pag uwi ko. Si Tang Xian kaya, at si Director Chu nakilala sa buong bansa. Pero kung nangyari nga iyon, paano niya hindi makikilala ang may-ari ng kwintas? Baka nalasing lang siya. Paano? Ang hirap bang sagutin ang tanong na iyan? Director Chu, ang anting-anting na ito ay akin. Sa iyo, ang anting-anting ko ay nabasag ko noon. Hindi ko sinasadya. Regalo ito ng kapatid ko, kaya hindi ko tinapon. Ang nangyari kagabi, hindi ko sasabihin sa iba. Ikaw nga pala, huwag kang mag-alala. Kahit nalasing din ako kagabi, ang mga nagawa ko, pananagutan ko. 10 milyon ito, kunin mo ito bilang kabayaran. O kaya, maaari ka ring pumili na lumipat sa Chuyuan. At maging babae ko. Pag-isipan mo mabuti at sabihin mo sa akin ang iyong desisyon. Binibining Shen. Pakiusap. Siya ba ang babaeng iyon? Bakit parang pamilyar siya sa akin? Anong iniisip mo? Ay, umuwi ka na pala galing trabaho. Anong ginagawa mo? Wala lang. Di ba ito yung business card ng amo ko? Paano napunta ito sa iyo? Akin po ito. Naiintindihan ko na. Sigurado akong ako ang nakaligtaang magligpit. Kahapon habang inaayos ko ang mga dokumento. Iipon ko na sana ito para sa iyo. Huwag na kayong mag-abala. Ako na ang mag-aayos nito. Yan. Ang inyong boss. Marami bang manliligaw? Ang lalaking iyon. Sikat sa pagiging hindi malapit sa mga babae. Gusto mo ba siya? Magugustuhan ko siya. Impossible. Ang pinakamaraming maiinggit lang ako sa katawan niya. 6 na ibis. Ang lambot nga talaga. Kung ayaw mo naman, may 2 magandang babae na kakain. Wow, Tita Shen. Ang bango naman. Nanay. Yan. Nakakita na ako ng trabaho. Bala ko nang lumipat. Ano, lilitaw ka na? Bakit ka lilipat? Bakit ang bigla-bigla? Oo nga, Inin. Hindi ko naman narinig na nabanggit mo iyan dati. Kaka-receive ko lang ng offer. Ang taas pa ng sweldo, libre pa ang pagkain at tirahan. Kaya naman, nakapagdesisyon na akong pumunta na. Anong kumpanya ba yon? Sabihin mo na, tutulungan kita. Naiinggit ka ba? Mas maganda ang kumpanyang nakuha ko kaysa sa iyo. Natatakot ka bang maungusan kita? Bakit mo ako iniisip ng ganyan? Ate kita, nag-aalala lang ako na baka maloko ka. Hindi naman magkakapatid sa iisang ina. Bakit mo naman kakausapin si Xian? Nang ganyan? Kahit hindi ko siya tunay na anak, siya ay lumaki sa piling ko. Nag-aalala rin siya sa'yo. Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Ma, hindi ko po ibig sabihin yon. Yan. Alam ko na mabait ka sa akin. Nag-imbestiga na ako. Ang kumpanyang ito,
Talagang mapagkakatiwalaan. Bukod pa rito, nasa hustong gulang na ako. Ayokong maging pabigat. Palagi na lang kayong nanay ang nagpapaalaga sa akin. Gusto ko rin kumita ng pera para makatulong sa pamilya natin. Susuportahan mo ba ako? Hindi ka naman pasan ko. Magkapatid tayo eh. Dapat lang naman naalagaan kita. Pero kung ganyan ang iniisip mo, masaya ako. Susuportahan kita. Kumain na tayo. Kumain na tayo. Swerte. Ang siya yan. Huwag mo akong sisihin. Sa huli, alin mang babae. Mag-enjoy ka sa luho at kayamanan. Nanay. Yinin. Ano ito? Ano ang sinasabi mo? Nanay, ayaw mo ba ng luho at kayamanan? Ayaw mo bang maging maimpluwensya? Basta maging asawa na ako ni MF Chu. Ang lahat ng kayamanan ng pamilya Chu sa hinaharap, magiging atin na iyon. Pero ganito ba, hindi ba't magiging unfair ito kay Xian? Naku, kapag mayaman na ako, babawi na lang ako sa kanya, hindi ba? Huwag mong kalimutan ha, ako ang tunay mong ina. Kung si Tang Xian ay naging babae ni Jichun, darating ang araw na ayawan na niya tayo ng anak mo. Paano na tayo kung mangyari iyon? Kung gayon, gagawin ko ang sinabi mo. Nanay, dapat mong itago sa kanya ito. Sige. 2. Hello, si Ichu ba ito? Hello, Ichu, napag-isipan ko na. Gusto kong maging babae mo. Richard, sige. Binibining Shen, sumabay na po kayo sa akin. Nanay, susunduin ko po kayo pagkatapos ng ilang araw. Umuwi na po muna kayo. Baka maghinala si Tang Xian. Opo, ingatan niyo po ang inyong sarili. Mauuna na ako. Yun ah. Lilipat ka na ba ng bahay? Nga. Ang boyfriend ko nagpadala ng assistant para ihatid ako sa bahay niya sa probinsya. Ang yaman naman ng boyfriend mo. May mamahaling sasakyan at bahay. Ang swerte naman ni Inying. Hindi mo ba sinama ang mama at kapatid mo? Anong klaseng tao ka? Wala ka man lang modo. Magandang umaga po, Tito Lin. Papasok na po sa trabaho si Xiaoyan. Naku, ate mo, lahat sila ay nag-asawa ng mayayaman. Hindi ka pa ba sasama para magsaya? Ano po ang sinasabi ninyo? May boyfriend na ang ate ko. Hindi mo pa alam? May lalaking dumating kanina, sakay ng mamahaling kotse, at sinundo siya. Doon sila nagpunta. Hindi po ba kayo nagkakamali? Hindi pa ako bulag at matanda. Hindi pa naman ako tuluyang bulag. Bukod pa dyan, sinabi mismo sa akin ng dalaga, ang katulong daw ng nobyo niya, ang naghatid sa kanya gamit ang kotse papunta sa malaking bahay. Nakita niyo po ba ang plaka ng sasakyan? Wala naman iyon. Pero yung, sa sasakyan, may maliit na estatwa ng ginto. Mahal yun. Si Oyan, mauuna na ako, ha? May boyfriend na talaga ang ate ko. Pero hindi niya sinabi sa akin. Napapasok siya sa trabaho. Bakit niya ako niloko? Bahay, kumpanya, bahay, produkto, bansa. Magandang araw po, Binibining Shen. Binibining Shen, ang inyong silid ay nasa ikalawang palapag. Maaari kayong maglibot ng malaya, ngunit ang ikatlong palapag ay silid ni Chu. Bawal pumasok doon ng walang pahintulot. Opo, naiintindihan ko na po. Siya nga pala, magtrabaho ka na. Malalate na tayo. Huwag kang aalis. Director Chu. Ang pakiramdam na ito. Napakapamilyar. Sekretarya Tang, sobrang aga mong nagpapapansin. May gusto ka sa akin. Director Chu, mali po ang iniisip ninyo. Wala akong anumang masamang intensyon sa iyo. Ni isang masamang pag-iisip man lang. Ikaw ang aking tagapag-alaga sa buong buhay ko. Ikaw ang pinakamamahal ko sa buong mundo. Director Chu, paumanhin po. Malalate na po tayo. Umatras na. Hua.
8. Wala kaming nakita. Sunod-sunod na napahiya ako kaninang umaga ng 2 beses. Ang malas ko naman talaga. Boss. Ayos ka lang ba, boss? Ayos ka lang ba? Sa tingin mo? Utos ni Boss Chu. Ngayon, hanggat hindi natapos ang mga dokumentong ito, bawal umuwi. Anong nangyari? Narinig na ba ninyo? May girlfriend na ang ating Boss Chu. Ano? Ang amo ko, may girlfriend na siya. Hindi nga, Xian. Kasama mo si Boss Chu. Hindi mo alam yan. Dumating kahapon sa kumpanya ang girlfriend ni Ennis Chu. Si Special Assistant Chu mismo ang naghatid sa kanya palabas. Narinig ko sa mga chismis. Ang girlfriend ni Ang Chu ay nakatira na sa Chuyuan. Inaasahan ko na sa malapit na hinaharap, siya na ang magiging boss natin. Grebe. Embryo. Ang lalaking ito na walang kwenta. May girlfriend na nga, may ganap pang mangakit ng iba. Tanggapan ng punong ehekutibo. Tanggapan ng punong ehekutibo. Pagod na ako. Sa wakas tapos na rin. Ang walang hiyang si Chu. Tunay ngang may karma. Xian, Kuya Gufeng. Nag-overtime ka ba? Mag-aalis na lang sana ako ng trabaho. Kuya Gufeng, ano po iyon? Ano iyon? Kanina, tinawagan ako ni Ian at sinabi niya na, umalis na siya. Anong nangyari? Sabi niya, nagpunta na raw siya sa trabaho. Kung gayon, ganito na lang. Buhay ko na pala bukas. Yayain natin siyang sumama. Mag-usap tayo ng maayos. CJ, ikaw lang mag-isa, gabi na. Hindi ligtas umuwi mag-isa. Susunduin na kita. Wag na. Ayos lang. Magpapahatid na lang ako pa uwi. Sinasakop naman ng kumpanya ang gastos. CJ. Ingat ka ha. Opo. Paalam. Maganda. Saan ka pupunta? Samahan mo kaming magkakaibigan, uminom tayo. Hindi ko kayo kilala. Pakialis lang kayo agad. Aray. Ang sungit naman. Gusto ko nga ang ganito. Huwag mo akong hawakan. Kung magpapatuloy pa kayo, tatawag na ako ng pulis. Aba, ayaw ninyo ng mabuti eh. Parusa na ang abutin ninyo. Dalhin ninyo sila. Huwag ninyo akong gagalawin. Huwag ninyo akong hahawakan. Tigilan ninyo iyan. CA 88,866. Boss. Sino ka ba? Gusto mo bang makialam? Wala ka pang karapatang malaman kung sino ako. Umalis ka na. May gustong mamatay. Patayin ninyo siya. Masakit. Parurusana, hindi na po maulit. Hintayin ninyo ako. Umalis na kayo. Huwag kayong aalis. Mga asal pa kayo sa akin. Tama na. Huwag na kayong maghambog. Boss, salamat sa iyo kanina. Sumakay na tayo. Ako, boss, hindi na po kailangan. Kaya ko na po. Boss, babalik na po ba tayo sa Chuyuan? Ihahatid ka na ni Zutsu mamaya. Nakipagkita si Boss Chung sa kliyente ngayong gabi para sa negosyo. Uminom siya ng alak. Anong ginagawa mo? Ako. May dumi ako sa mukha mo, tingnan mo. Linisin ko sana. Siguradong makakaangat na ako at madadagdagan ang sweldo. Panalo na. Huwag kang gagalaw. Nasasaktan ako.
Sir, ayos lang po ba kayo? Special Assistant Sir, tingnan mo nga. Anong klaseng pagmamaneho ba yan? Grabe ang pagkauntog ni Sir. Oh, oo nga. Paano mo ba minaneho ang sasakyan? Maubos ang sahod ko ngayong buwan. Ha? Boss Chu, ginagawa mo naman akong kawawa. Pagkatapos mong magamit, iiwan mo na ako. Tulungan niyo akong umakyat. Dodoblehin ang sahod ko ngayong buwan. Dahan-dahan lang, boss. Mga baitang. Ngayong gabi, dapat kong makuha na siya. Mapapaibig ko si Chushan. Tangshian! Tangshian! Bakit siya nandito? Huwag niyong hayaang matuklasan niya ako. Dahan-dahan. Ikaw ba yan? Tangshian, magsasalita ka pa na hindi mo siya gusto. Chushan, ito. May girlfriend ka na nga, tapos agawin mo pa ang akin. Bastos na lalaki. Ang hirap. Subig, marami na siyang nainom. Para pa siyang isang may edad na lalaki na nagpapaalila. Sige. Kukuha ako para sa'yo. Bitawan mo muna kaya ang kamay ko. Ang hirap mong pakisamahan. Uminom ka na. Ay. Susubuan pa ba kita? Alaynan. Nasasanay ka na kasi. Bahala ka nga. Ginouchu. Ayan. Walang nanggugulo sa atin ngayon. Hayaan mo na ako, maging iyong legal na asawa. Ang bango, anong ginagawa mo rito? Ako, Ginouchu. Mukhang lasing ka na. Gusto ko lang naman alagaan ka. Hindi ba sinabi sa'yo ni Zutsu? Hindi mo naman ako tinanong. Bawal kang pumasok sa kwarto ko. Lumabas ka. Sige, naiintindihan ko na. Nakakainis. Bakit pwede kang pumasok sa kwarto niya? Pero ako hindi. Tangshian. Hoy. Ayan ah. Narinig ko kay Mangli na pinatira mo sa inyo ang isang dalaga. Ikaw na batang ito. Akala ko nga noong una. Iniwan mo ang dalagang Su. Wala ka ng pag-asa sa pag-ibig. Pero hindi ko akalain na magkakaroon ka ng pag-asa. Salamat po sa inyo. Pagpapainom ng gamot sa sarili mong anak. Naisip mo pa talaga yon. Ito, nanay, hindi ba't ito rin ay isang pagkakamali ng lahat ng mga ina sa buong mundo? Tama. Araw ng mga puso ngayon. Huwag mong kalimutan na magbigay ng isang disenteng regalo sa dalaga. Naiintindihan mo na ba? Sige na, huwag na nating pag-usapan pa, anak. Matutulog na ako para gumanda. Paalam. Ang batang ito. Lumapit ka rito ngayon din. Boss, may kailangan po kayo sa akin. Boss, may sumuntok sa iyo. Sa tingin mo, sino ang may sala? Baka kagabi. Ang girlfriend mo ang nanakit sa iyo. Boss, iligal ang karahasan sa tahanan. Isang beses lang ang karahasan sa tahanan. Parang paulit-ulit na. Dapat nating ipagbawal ang karahasan sa tahanan. Ang paglaban ang susi. Boss, wag po kayong mag-alala. Sigurado po ako. Sasamahan ko po kayo. Ganoon ba? Dapat ko pa bang pasalamatan si Sekretarya Tang? Walang anuman. Pero boss, ang girlfriend mo naman, ang tapang. Medyo hindi pantay ang pagkakatumba. At medyo pangit pa.
Si Sekretarya Tang ay interesado rin sa mga bagay-bagay sa aking tahanan. Ibig sabihin, tama ang hinala mo. Ano? Ano nga ba? Ito ba ang ginawa mo kagabi? Boss, pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Paliwanag ko po, ang nangyari kagabi ay aksidente lang po talaga. Ang kamay ko po, hindi ko alam kung anong nangyari. Bigla na lang hindi ako sinunod. Ganun ba? Boss, magandang loob na po kayo. Siguradong hindi ninyo ako pagagalitan, di ba? Pasensya na po, boss. Alam ko na talagang nagkamali ako. Wala akong perang pambayad sa iyo. Hindi ko naman kailangan ang kaunting halaga ng panggamot mo. Huwag kang umuwi mamaya pagkatapos ng trabaho. Samahan mo ako sa isang lugar. Saan? Samahan mo akong bumili ng regalo para sa araw ng mga puso. Boss, para sa iyong kasintahan ba ito? Para sa aking kasintahan? Maaaring sabihin iyon. May date ako ngayon. Wala akong oras. Araw ng mga puso ngayon. Sino ang iyong date? Ang aking kaibigan. Lalaki o babae? Lalaki. Mukhang si Sekretarya Tang. Ayaw nang sumama sa akin mag-overtime. Ibig sabihin si Sekretarya Tang ay masyadong mataas ang sweldo. Hindi ko gusto ang kaunting dagdag na bayad sa overtime na yan. Tatawagan ko na ang human resources ngayon din. Papababain ko ang sahod mo. Huwag, boss. 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 May oras ako. Grabe, ang dami kong oras. Talagang gustong gusto ko. Samahan ang aking masayahin. Guwapo't mayamang. Guwapo at matikas na amo. Mag-o-overtime na tayo. Si Sekretarya Tang ay talagang masipag. Lumabas ka na. Opo. Shubapi. Naririnig kita. Kuya Gufeng. Pasensya na. Maglalayo ata ako ng kaunti mamaya. Tikman. Maganda ito. Maganda rin ito. At saka ito. Na, maganda, maganda, maganda. Ito. Boss, ito ang pinakamaganda. Boss, sir, ang kwintas na ito ay bagong produkto na inirekomenda ng aming may-ari ng tindahan. Ay dinisenyo ito ni Master Cafiel. Isang klasikong disenyo mula sa koleksyon ng Love. Samantalang ang pulseras naman sa gilid ay kabilang sa koleksyon ng Be Love. Ang pinakamahal na disenyo, ito ang pinakapaborito na obra ni Master Cafiel. Napakahalaga. Napakamahal. Isangang, walang alam sa mundo, isang simpleng tao. Mukhang mahirap. Huwag ka nang magpunta sa mga mamahaling alahasan. Hindi ka naman makakabili. Nakakahiya ba? Bakit ka ba hindi makontento? May mali ba sa sinabi ko? Kaya mo bang bilhin ang mesang ito? Hindi ko lang sinasabi. Ate, sino ka ba? Ano bang pakialam mo kung kaya ko bang bilhin o hindi? Masyado ka nang nakikialam. Naging mayabang ka na nga. Hindi ito ang lugar para sa isang mahirap na katulad mo. Hindi mo kayang bayaran ang mga presyo rito. Umalis ka na. Lalamunin kita. Sino ang gusto mong paalisin? Sino ang nagsabi na hindi niya kaya? Alam mo ba, mayabang ka ba? Gusto ko ito. Bibilhan kita. Kanino mo ba sinasabi yan? Sinigawan ako ng asawa ko. Sawayan mo siya agad. Ikaw lang naman. Anong arte mo? Alam mo ba kung sino ako? Sino? Ang asawa mo. Pero sa ilalim ng grupo ng pamilyang Chu, si Lisijton, ikasyam na kumpanya ng elektronik, ang pangalawang pinuno ng departamento ng pagpapahayag, si Liu Dayong. Ang pinakamaliit na kumpanya pala, ang pangalawang pinuno ng di gaanong mahalagang departamento. Kaya naman pala kahit ang mukha ng amo, ay hindi pa nakikita. Liu Dayong. Tinanggal ka na. Sino ba ang iyong tinatakot? Huwag ka nang magpanggap dyan. Mag-isip ka nga, tingnan mo nga ang itsura mo. Kung kaya mo akong tanggalin sa trabaho, maglulod ako ngayon din, at magpapadyak ng 3 beses sa harap mo. Hoy! Nagalit mo si Kim Chu, kaya tinanggal ka na. Ano? Ikaw po ba si Emma Chu? Emma Chu, nagkamali po ako. Ako po. Ako po'y bulag sa inyong karangalan. Pakisama na lang po ako. Para na rin pong wala akong ginawa. Pakiusap po, wag niyo na po akong tanggalin. Kung may sasabihin ka pa, pinagbabawalan kitang makisalamuha sa buong Haiche. Hindi ka na makakapagtrabaho. Boss Chu, patawarin mo na po ako. Wag mo na po akong tanggalin sa trabaho. Wag mo muna akong tanggalin. Umalis ka na. Opo. Alis na ako. Gusto mo ba ito? Hindi. Ayaw ko. Masyadong mahal ito. Hindi kaya. Alam ko na. Daan. Pasensya na, Pangulong Chu. Pasensya na po. Sa hindi magandang karanasan ninyo sa pamimili, sinabi po kanina ng amo namin. Ang 2 iyon kanina ay hindi nahahayaang makapasok sa kahit anong branch namin. Bilang pagpapaumanhin, lahat po ng alahas ay may isa 0% na diskwento ngayon. Siyam na diskwento ah.
Tapos ibalot na natin ang dalawang ito. Maganda po ang panlasa ninyo, sir. Napakabagay nito sa iyong kasintahan. Hindi, nagkakamali po kayo. Hindi po ako ang kasintahan niya. Sige po, Gino. Dapat kong sabihin, ang mundo ng mga mayayaman ay talaga namang nakakainggit. Ang mga bagay na gusto nilang bilhin, bibilhin na lang nila agad. Pero dapat kong sabihin, ang pulseras na pinili ni Chushan, parang mas maganda pa. Para sa iyo na ito, ibinigay mo sa akin. Ang alak. Ibinigay mo sa akin. Hindi pwede. Masyadong mahalaga ito. Hindi ko ito matatanggap. Wala naman itong halaga. At saka, may ₱9 na diskwento pa. Para na ring libre. Bukod pa dyan, sa tingin ko. Kailangan ni Sekretariat ang ng mga bagay na presentable. Kung hindi, sasamahan kita sa labas. At mapapahiya ako. Nahihiya ka ba sa akin? Kung hindi, bakit nangyari ang lahat ng iyon? Tanggapin mo na lang. Huwag ka ng maraming salita. Boss, isa pa lang ulit akong magtatanong. Ang pulseras na ito, talagang regalo mo sa akin, di ba? Hindi naman siguro, babawasan na lang sa sahod ko. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, 1 sentimo hindi mababawas sa sahod mo. Kuya Gufeng. Xian, hindi ba't sinabi kong pupuntahan kita mamaya? Anong ginagawa mo rito? Pumili ako ng regalo para sa iyo. Ito ay para sa iyo. Ito rin ay para sa iyo. Ito naman ay para kay Yin. Nakatanggap ka na ng regalo. Tutu, iyan ba ang tinutukoy mo? Regalo ito sa akin ng amo ko. Chef Eddie, Crad, Kuya Gufeng, siya ang amo ko. Sisi ng Chushe Group. Huwag mong tingnan ang ayos niya, mukhang disente. Sa totoo lang, siya ay isang walang awang kapitalista. Boss, siya ang kaibigan ko, si Gufeng. Ikaw pala ang amo ni Xian. Madalas ko siyang marinig na binabanggit ka. Salamat po sa pag-aalaga ninyo kay Xian. Si Xian ninyo. Sekretarya Tang, may company meeting bukas ng umaga. Bago po mag-alas 6:30. Narito na po kayo sa kumpanya para ayusin ang mga dokumento. Huwag kayong manghuli, Crad. Alas 6:30. Kuya, hindi na ako makatulog. Bakit umalis ang amo mo? Ewan ko. Bahala na siya. Mukhang nababaliw na ata. Parang wala namang problema. Bakit ka binigyan ng regalo ng amo mo? May gusto kaya siya sa iyo? Impossible. Anong pinagsasabi mo dyan? Nakakatawang biro yan. Lalaki ang nakakaalam ng kapwa lalaki. Pakiramdam ko, hindi normal ang tingin niya sa iyo. Hindi. Kuya Gufeng, hindi mo alam. Ang boss ko, napakataas ng tingin sa sarili. Imposible talaga siyang magkagusto sa akin. At saka, may girlfriend na siya. Tutu, sumabay lang ako sa kanya mamasyal ngayon. Para lang, maghanap ng regalo para sa kanyang kasintahan. Ang pulseras na ito. Mukhang nagsisi na siya. Sobrang sinamantala niya ako dati, kaya binigyan niya ako nito bilang kabayaran. Pero sa totoo lang, sa ugali niya, malaki ang posibilidad na kukunin niya ulit ang kamay na iyan. Posibleng ang ganoon nga. Sa tingin ko, hindi siya mapagkakatiwalaan. At sasabihin ko sa iyo, napakasama ng ugali niya. Xian, napansin mo na ba, sa 3 pangungusap mo, hindi mo iniwan ang usapan tungkol sa iyong amo? Mayroon ba? Totoo bang kinaiinisan mo ang iyong amo? Sa totoo lang, hindi naman gaanong kinaiinisan. Sadyang nagreklamo lang. O siya, Kuya Gufeng, ngayon ang iyong kaarawan. Nagpagawa ko para sa iyo ng isang napakalaking cake. Balak ko sanang kunin pagkatapos ng trabaho. Hindi ko inaasahan na mapapunta ako rito para pumili ng regalo. Kaya, kukunin na natin ngayon ang cake. Tapos, sabay na tayong pumunta sa hotel. Tapos, hintayin mo muna ang ate ko. Okay. Tara na. Puso. Ginoo Chu, patawad. Huwag mo na akong paalisin, pwede ba? Alam ko na pong nagkamali ako. Susundin ko na po ang mga patakaran simula ngayon. Walang utos mula sa iyo. Ay hindi ko na po kayo guguluhin pa. Pakiusap, huwag mong hayaang umalis si Yin. Hayaan mo akong manatili at samahan ka. Yin. Naalala ko, sinabi mo sa akin dati. Parang may kapatid kang babae, di ba? Bakit si Chusi yan? Bigla na lang niya itatanong yan? May nadiskubre kaya siya? Isang kapatid ko lang siya sa ina. Hindi naman kami gaanong nag-uusap. Wala akong kapatid na lalaki o babae noong bata pa ako. Si mama at ako lang ang magkasama sa buhay. Ang papa ko, 10 taon na ang nakalipas, ay nasawi sa isang aksidente. Sige. Iyan ay para sa iyo, para sa akin. Ang ganda. Gustong gusto ko. Mabuti naman. Maaari mo bang isuot ito sa akin?
Maganda ba? Maganda. Ayan. Alam kong may pagtingin ka sa akin. Di ba? Emma Chu, patawad. Dahil lang kusa. Sobrang saya ko kaya ko nagkaganoon. Hindi na po maulit. Huwag ka na pong magalit ha. Shushan, sa huli mapapasakin ka rin. Ikaw lang ang mapapasa akin. Hoy, Inhin, nasaan ka? Hindi ba't sinabi mo na ngayon? Araw ang kaarawan ko. Magsama-sama tayo. Matagal na kitang hinihintay ni Shen dito. Alam ko na, pupunta na ako ngayon. Salamat sa inyong lahat dahil sa kabila ng inyong pagiging abala. Nakadalo pa rin kayo sa aking kaarawan. Salamat! 8. Anong nangyari? Ilang araw lang tayong hindi nagkita, hindi mo na ako kilala? Ang suot mo. Hindi ba maganda? Maganda naman. Medyo lang. Kuya Gufeng, ang tagal nating hindi nagkita. Salamat. Di ba ito yung Chenda Fili? Ang brand na ito, kahit ang pinakamura ay mahigit 100,000 piso. Yiniin, kailan ka pa? Naging ganito kayaman? Ang trabaho ko ngayon. 10,000 ang sweldo ko kada buwan. Kaya ko namang bumili ng relo. Si Bunso ang pinakamalapit kay Kuya Gufeng. Anong regalo ang binigay mo? Ako. Di ba't ang swerte-swerte? Si Cheyenne ay nagregalo rin kay Gufeng ng relo. 1 o 2,000 piso lang naman siguro ang relos na ito. At Bunso, dapat ka nang magpalit ng trabaho. Mas mataas ang sweldo. Maliit man ang regalo, malaki ang pagpapahalaga. Gustong-gusto ko lahat. Huwag na kayong mag-atubili pa. Kumpleto na tayong lahat. Kumain ka na, kumain ka na. Sige. Tara. Bakit ang pamilyar ng kwintas na ito? Parang yung binili ng amo ko. Ate, itong kwintas mo. Ang kwintas kong ito ay napakamahal. Regalo ito ng boyfriend ko. Para sa akin mismo ang pinagawa ko. Ano? Totoo bang may boyfriend ka na? Oo nga. Ang boyfriend ko, gwapo at mayaman pa. At talagang mahal na mahal ako. Kung hindi ako nagkakamali. Yung kay Master Cathil. Yung love series, di ba? Ang pinakasikat na disenyo. Pero ito, hindi naman yata customized. Shiyan, ang pulseras mo. Ang pulseras mo. At ang kwintas ni Inin ay magkapareho ng serye. Ito ay mula sa seryeng Beloved. Ang pinakamahal at pinakamagandang disenyo. Saan galing ang pulseras mo? Regalo sa akin ng amo ko. Regalo sa iyo ni Chusian? Ano ang relasyon ninyo? Bakit niya ibinigay sa iyo? Mahaba ang kwento nito. Namimili ang amo ko ng regalo para sa girlfriend niya. Nang makitang napakaluma ng suot ko, kaya binigay niya sa akin to. Pero ang kwintas mo, pag-uusapan ko, ang boss ko, ang regalo niya sa girlfriend niya, parang kamukha talaga. Imposible naman. Ito naman ay galing sa boyfriend ko. Espesyal na ginawa para sa akin. Nakalagay pa nga ang pangalan ko rito. Natatangi. Bahala na. Hindi mo rin naman maiintindihan. Mukhang ako lang pala ang nag-iisip ng ganyan. Paano naman magiging girlfriend ni Chubapi ang ate ko? Kaya pala ganito ang disenyo. Yung boyfriend mo, talagang nagpakita siya ng malasakit sa iyo. Pero, ang kwintas na ito, ay talaga namang ang pinakaklasikong disenyo. O yung pulseras ni Shen pa nga, ang mas mahalaga. Paano naman kaya, nagkakamali kayata, ako'y nagtitinda ng alahas. Paano ko naman mali-mali? Ang pulseras ni Shen, ang presyo, ay mas mataas ng higit sa 5 beses. Kaysa sa kwintas mo. Ang mahal pala ng pulseras na iyon. Pero, teka, Chushan, binibigyan niya ako ng napakamahal na pulseras. Ano kaya, ang nasa likod nito? Ang mga regalong ibinibigay ni Chushan kay Tangshan. Mas maganda pa pala sa akin. Nakakainis. Noong panahong boyfriend ko pa siya. Dapat bilhan din niya ako ng bracelet na to. Pero hindi ko naman gusto. Parang yung murang bracelet na yan. Kung gaano karami ang gusto ko. Kaya niyang bilhan ako. Hayaan na nga. Hinihintay ako ng boyfriend ko para sa okasyon. Mauuna na ako. Yiniin. Ate, hintayin mo ako. Kain lang kayo ng kain. Excuse me lang po. Ay. Ang pamilyar naman ng kotse na ito ah. Kuya Gufeng. Sabi mo, ang boyfriend ng ate ko mapagkakatiwalaan ba talaga siya? Baka niloko siya ng iba. O kung hindi, habulin natin siya at tingnan. Araw. Hoy. Hoy. Kalihimtang. Nasaan ka ngayon? Ako. Kasama ko ang kaibigan ko sa gilid ng kalsada. Ang ginawa mo kanina, na proposal ay hindi pasado. Ngayon na, agad-agad. Pumunta ka sa Chuyuan at gawin mo ulit. Ay.
Ang walang hiyang amo, nakakainis. Ano nang nangyari? Ang walang hiyang amo, nag-utos ng overtime. Kailangan ko nang pumunta sa Chuyuan. Dapat talaga akong pumunta. Susunduin na kita. Huwag na. Manatili ka na lang dito at samahan ang mga bisita. Malayo ang lalakbayin kaya sasamahan kita. Sige. Bakit kaya ang itsura nitong tao? Para siyang si Ate Inin. Paano napunta si In dito? Nagkakamali ka lang siguro. Tama ka rin naman. Teritoryo ito ni Chushan. Imposible naman na ang ate ko ay mapapalihis sa kanya. Huwag na nating ituloy ito. Aakyat na ako. Hinihintay kita rito. Hindi na. Hindi ko pa alam kung kailan magbabago yun. Umuwi ka na muna. Paalam. Oy. Ingat ka. Alam ko na. Umuwi ka na. Paalam. Gino Chu. Anong amoy iyan sa iyo? Pumunta ako sa party ng kaarawan ng kaibigan ko. Marahil ay amoy ng insenso sa hotel. Ayoko ng amoy ng mga ganyan. Ang gulo-gulo ng amoy ng aromatherapy. Lalabhan ko po agad ito. Boss. Maliligo na po ako. Ang likod ng taong ito, parang kamukha nga talaga ni ate. Boss, kanina lang. Siya ba ang kasintahan mo? Naliligo. Hindi halata. Ang apelyido nitong Chu. Gusto ba niya ng ganito kadiretso? Umakyat. Ang una sa mesa, gawin mong muli ang proposal na ipinadala mo sa akin. Para sa pangunahing tauhan, isang maayos at magandang may isang batang sunod sa moda na. May-ari, ang planong ito, mayroon ba itong problema? Napakahalatang problema. Hindi mo ba ito nakikita? Kaya, napakahalatang problema. Nasaan ba iyon? May 2 butas ka sa mukha. Para lang bang palamuti? Ang linaw-linaw naman ng tanong na iyan. Hindi mo man lang makita. Simula, gitna, at huli, wala. Gawin mo ulit. Sige. Gawin mo ulit. Masamang kapitalista. Boss, inaayos ko na po. Tingnan niyo po. Anong amoy iyan sa'yo? Amoy ng insenso ng hotel, di ba? Anong nangyari? Pareho ang amoy nila ni Shen Yinyi nang pumasok sila ng hotel. Nagkataon lang ba yun? Boss, hindi mo ba naamoy yung pabango? Hindi. Boss, tingnan mo. Ayos na ba ito? Ayos na. Maganda. Binago ko lang ang format. Talagang gusto akong pagtripan ng isang to. Boss, ituloy ko na lang po ang pagbabago. Opo. Halata naman, ang laki ng sama ng loob ni Sekretarya Tang. Bakit? Ayaw ba niyang mag-overtime? Naku, hindi naman po. Boss, gustong-gusto ko ang mag-overtime. Mabuti naman. Sekretarya Tang, alaynan, gabi na. Masaya ka ba kasama ang mga kaibigan mo? Masaya. Kung hindi mo ako kinukulit para pumunta nito. Mas masaya ako ng ganito. Naririnig ko naman. Pero, gusto ko pa rin ipaalala, ang sinabi ni Sekretarya Tang, na mag-ingat sa personal na buhay. Ano ang ibig sabihin nun? Nalaman kaya niya kung sino ang kasama ko nung araw na iyon? Ako na ito. May mga taong mukhang maayos ang pananamit, pero sa totoo lang ay mga mababang uri ng tao. Huwag kang magpapadaya sa kanila. Ito ay para ba sa'yo? Tingnan mo yung kuya mo. Ganito ang mga taong yan. Hindi malinis ang tingin niya sa'yo. Maiigi na kung layuan mo siya. Impossible. Boss, sobra na po ang iniisip niyo. Kilalang kilala ko po ang pagkatao ni Kuya Gufeng. Alam ko po ang ugali niya. Side po, boss. Ang bracelet na ibinigay mo sa akin. Mahal na mahal yan, alam mo ba? Ano ba ang gusto mong sabihin? Narinig ko kasi na ang bracelet na ito ay isa sa mga pinakamahal at pinaka-eksklusibong disenyo ni Master. Mas mahal pa ito ng maraming beses. Kaysa sa kwintas na kapareho ng disenyo nito. Peke lang yun. Yung peking ano card, yung bracelet ni Master Phil. May discount pa nga. Hindi naman gaanong mahal. Tutu, bakit ang dami mong sinasabi? Baguhin mo na ang proposal mo. Boss, tapos ko na po. Kung wala na pong problema, uuwi na po ako. Teka lang. Boss, may iba pa po ba kayong kailangan? Marunong ka bang magluto? Alaynan. Ganitong oras na, hindi ka pa kumakain. Oo nga, hindi tulad ng ibang tao. May nakadate,
At may masasarap na pagkain pang kakainin. Bakit parang nagtatampo ka? 3 beses na dagdag na bayad sa overtime. Side po, boss. Sa totoo lang po, bihasa po ako sa 8 pangunahing uri ng lutuin sa China. Pati na ang Manchu at Han Imperial Feast, sinangag, nilaga, at pritong ulam, lahat ay kaya ko. Pakiusap. Ayos ka lang ba? Walang problema. Ito ba ang tinutukoy mong handaan ng Manchu at Han? Magaling sa lahat, boss. Hindi ninyo naman siguro ako kukulangin. Nang triple ang bayad sa overtime, diba? Huwag kang gagalaw. May dumi. Mas presentable na ngayon ang itsura. Aling Wu, sabihin mo kay Ms. Chu na hindi ako maganda ang pakiramdam. Sige, sige. Mukhang may kutob ako sa iyo. Parang pamilyar ka sa akin. Tangshian, may tinatago ka ba sa akin? Ako. Gino. Hindi maganda ang pakiramdam ni Senyorita Shen. Puntahan mo na siya. Hindi maganda ang pakiramdam niya. Pabayaan mo siyang magpatingin sa doktor. Hindi naman ako doktor. Sobrang nahihirapan si Senyorita Shen. Ginoo, pumunta ka na lang at magpatingin kayo. Antayin mo ako. Tara na. Pinaghihintay mo ako eh. Bakit naman? Ginoo Chu, gusto mo bang pumunta rito para dalawin ako? Patunay yan na mahal mo pa rin ako. Hindi ba? Huwag ka nang mag-isip ng marami dahil may sakit ka. Papunta na rin ang doktor. May gagawin pa ako. Mauuna na ako. Mayroon ka bang totoong problema? O pupunta ka bang samahan ang babaeng iyon? Pasensya na po, Yu. Nagkamali po ako ng salita dahil sa sobrang pagmamalasakit ko sa iyo. Kaya naging bastos ang pananalita ko. Huwag ka nang mag-atubili. Halika na tingnan natin siya. Anong sakit kaya ang meron siya? Sige po. Wala naman akong malubhang problema sa katawan. Medyo sipon lang ako. Magpapahinga lang ako. Uminom lang ako ng gamot, gagaling din ako. Alaynan. Sige, salamat. Narinig mo rin naman. Uminom lang ako ng gamot at magpapahinga na lang ako ng mabuti. Huwag kang umalis. Bitawan mo ako. Bakit? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Kung hindi mo naman pala ako gusto, bakit? Bakit mo ako ginawang iyong babae? Bakit? Gusto mo ba akong makapasok dito? Ikaw mismo ang pumili sa pagitan ng 10 milyon at ng paglipat sa Chuyuan, at pinili mo ang huli. Ginagawa ko ang mga ito dahil lamang sa aking responsibilidad sa iyo, bilang kabayaran sa iyo. Ayaw kita. Hindi mo na rin kailangang humiling pa ng kahit ano. Kung magsisisi ka man, pwede mong kunin ang 10 milyon at umalis na dito. Tangshian. Hindi kita hahayaang makuha iyon. Chushan, ikaw ay akin lamang. Nasaan na siya? Sir, umalis na po siya. Bago po siya umalis, ipinagkatiwala niya ito sa akin para sa iyo. Sabi ni Ms. Tang, kahit na hindi siya magaling magluto, ang galing niya sa pagluluto ng instant noodles. Kulang. Tita Shen, gising ka pa pala ng ganitong oras. Umuwi na si Xian. Tita Shen, ang ate ko. May boyfriend na. Alam mo na ba yon? Ay, ang ikli pala ng alaala ko, Jiniin. Noong nakaraan lang sinabi niya sa akin. Sabi pa niya, sabihin ko raw sa iyo. Nakalimutan ko tuloy. Alam mo pala iyon, Sir Maam. Alam ko. Yingin makakahanap ka ba ng isang mabuting boyfriend para sa kanya? Hindi ako tututol. O tama na siya yan. Kailan ka naman maghahanap ng boyfriend? Tingnan mo si Gofeng, angkop na angkop sa iyo. Pero ako, unahin ko muna ang karera ko habang bata pa. Gabi na rin. Matutulog na ako. Tita Shen, magpahinga na po kayo. Good night. Xian. Boss, nakapaglista na po ako ng mga modelo para sa fashion show. Ikaw? Nakatulog ka. Opo. Pasensya na po, boss. Ito ay aksidente lang po. Talagang hindi ko sinasadya. Gusto ko lang, tulungan kang pulutin ang kumot. Maniwala ka sa akin. Boss. Mukhang nasabit ang buhok ko. Saan mo ba hinihipo, boss?
Sobrang sakit talaga ng pagkakaipit. Paghubad mo muna kaya ng pantalon mo, para madali kong makuha. Tangshian! Boss Chu, ito po ang mga dokumentong hinihingi ninyo. Di patawarin niyo po ako, boss. At Fang, hindi ko talaga sinasadya ang nangyari. Ganoon nga, boss, mauuna na po ako. Huwag kayong mag-alala, Boss Chu. Wala po akong nakita. Boss Chu, ito po ang mga napiling modelo para sa fashion show. Pakitingnan din na lang po. Hindi na kailangan. Gamitin na lang natin ang mga taong inirekomenda ni Sekretarya Tang. At isa pa, ang lingguhang fashion show bukas. Ipaubayan na natin kay Sekretarya Tang ang lahat. Opo, si Chu. Teka lang. May iba pa po ba kayong utos, Boss Chu? Pakitawag mo nga sa akin si Sekretarya Tang. Opo. Si Tang siya na naman. Ganito na lang ba? Isang simpleng sekretarya lang siya. Aangat na sa akin. Napakagaling naman ni Sekretarya Tang. Nakuha mo kay Emma Chu ang napakalaking proyektong ito na ipinagkatiwala niya sa iyo. Ay, sige na. Huwag ka nang magpanggap. Tinawag ka ni Miss Chu. May sinabi ba siya? Paano ko naman malalaman? Hindi. Anong klaseng tao ito? Bakit siya sumisigaw sa akin? Para ba akong basurahan sa paningin niya? Kakaiba. Suan. Boss, may iba ka pa bang kailangan sa akin? Ang fashion show ng bagong koleksyon bukas. Ikaw ang bahala ng lahat. Ano? Ako ang bahala ng lahat. Nasuri na ang mga kagamitan dito, diba? Walang problema. Ate Fang, lahat ay naayos na. Tangshian, ikaw ang may kagagawa nito. Kung mapapahamak ang fashion show na ito, tingnan natin kung paano ka pababangon. Handa na ba kayong lahat? Esan, lahat ng gamit ay nasuri na. Tiniyak kong walang problema. Ate Xian, may nangyaring masama. Nawawala ang top model na si Suminyaw. Ang kanyang team, hindi ko siya makontak ngayon. Ano, ayos naman siya kanina. Bakit hindi ko siya makontak? Anong nangyari? Secretary Tang, anong klaseng trabaho yan? Napakahalaga ng fashion show na ito. Pero nagkamali ka naman. Na, ang Secretary Tang ay napakawalang ingat. Ang fashion show ay magsisimula na. Paghahanap ulit ng tao ngayon, ay tiyak na hindi na magiging sapat ang oras. Kung sakaling ang fashion show na ito, sisirain, tapos ang isang taon naming pagod sa kumpanya ay masasayang. Pagdating ng oras si Sekretarya Tang, ang magiging malaking kasalanan ng kumpanya. Pasensya na po sa inyong lahat. Pasensya na po, boss. Kasalanan ko ito lahat. Director Chu, may naisip po ako. Ang pangangatawan po ni Yan Sumingyaw ay kamukha po ni Sekretarya Tang. Paano kung siya na lang po ang pumalit sa entablado? Sekretarya Tang, ano po ang inyong palagay? Ako, itataas ko ang aking ulo. Kaya mo bang sumali sa laro? Susubukan ko. Sige, naniniwala ako sa iyo. Sige. May oras pa. Magmadali ka ng magpalit ng damit. Ikaw na ang huli. Sige. Hin, Tangshian, hindi kita hahayaang makakuha nito ng ganoon kadali. May isa pa. May isa pa. May isa pa. May isang tao pa. Anong nangyayari? Sino yun? Ang ganda. Sino ang magandang babaeng yan? Ang ganda-ganda niya. Hindi ba sabi, ang huli bang magpapakita ay si Sumingyaw, ang top model. Bakit iba na ang tao? Bahala na siya sa kanya. Sa tingin ko naman, ang ganda at ang hubog ng katawan ng babaeng ito ay hindi naman halin tulad kay Sumingyaw. Tama ka rin naman. Ang bagal mo naman mag-react. Hindi ba't nasa entablado ka lang? Akala ko ba kalmado at handa ka sa anumang mangyari? Mabuti na lang at hindi ka nasaktan ng gusto. Wala naman akong nagawa eh.
Kaya pinilit ko na lang. Why, boss? Sa tingin mo kaya ko ba to? May tuturing ba itong pagbabayad sala? Alaynan. Ang dapat gantimpalaan ay gagantimpalaan, ang dapat parusahan ay parurusahan pa rin. Ang sinasabi ko ay, ipaimbestiga kay Zuksu ang nasa likod ng mga kalokohan. Naniniwala ka sa akin. Lagi kitang pinaniniwalaan. Boss, kanina mo pa ako tinititigan. May dumi ba sa mukha ko? O may kung ano? Napunta ka na ba dati sa Crown Bar? Crown. Napunta ka na ba? Hindi ako gaanong magaling uminom. Kaya hindi ako madalas pumunta sa bar. Hindi nga ako madalas pumunta. O baka naman hindi pa ako nakakapunta kahit kailan. Boss, bakit mo biglang tinatanong yan? Wala lang. May salo-salo ang kumpanya ngayong gabi. Sa corona lang. Sige, magpapalit lang ako ng damit. Huwag na. Ang ganda ng damit mo. Hindi ko kaya ito isuot. 6 na digit ang halaga nito. Regalo ko na sa iyo. Ang damit na galing sa kumpanya natin. Suot mo, para itong libreng pag-aanunsyo. Ganun pala yun? Alaynan. Napakaganda mo talaga ngayon. Boss, kung purihin mo ako ng ganyan, hindi ba magsiselos ang girlfriend mo, di ba? Sa totoo lang, Chu. Hinahanap ka ni Emma, Jiang ng Xiaotian Group. Alam ko na. Tangshian. May girlfriend siya. Hindi pwedeng magkagusto ako sa kanya. Talagang hindi pwede. Ang babaeng ito ay, nakaligtas na naman. Nakakainis. Narinig kong galit na galit ka kay Tangshian. Matutulungan kita. Sama-sama nating lalabanan siya. Swert. Swert. Sino ka? Ako ang kasintahan ng inyong CEO na si Amos Chu. Ang girlfriend ni Emma Chu. Sa inyong Chu Corporation. Ang magiging DC sa hinaharap. Bakit mo ako tinutulungan? Sinasusuklaman ko rin si Tangshian. Galit ako sa kanya dahil nilandi niya ang lalaki ko. Sinilip ko na ang tungkol sa iyo. Gumugol ka ng 10 taon. Para lang makarating sa posisyon mo ngayon. Gaano katagal na ba siya sa kumpanya? Ganun lang kadali. Nakamit mo na ang tiwala ni Amos Chu. Ngayon ay nasa. Itaas na ng ulo mo. Kaya mo ba yon? Siyempre, hindi ko kaya. Pero si Emma Chu ay mas gusto siya. Anong magagawa ko? Basta't gusto mo. Matutulungan kitang alisin. Siya, pagkatapos nito, ikaw pa rin ang pinakapinagkakatiwalaang tao ni Emma Chu. Ginang. Basta't may taboy mo lang. Si Tangshian, lahat ay susundin ko po sa inyo. Gusto ko po ang mga taong katulad ninyo, na marunong umangkop sa sitwasyon. Kung malalaman ni Ms. Chu, ang pakikipagrelasyon niya sa ibang lalaki, magiging sila pa kaya? Alam mo na ang gagawin. Kaya nga naging matagumpay ang product launch. Malaki ang naitulong ni Sekretarya Tang. Tara, pagbati natin kay Sekretarya Tang. Pinupuri ninyo lang ako. Sa pagkakataong ito, masasabi ko lang na, nabayaran ko na ang aking mga kasalanan. Ang pagkatao ni Sekretarya Tang ay lubos naming kilala sa aming pamilya. Tiyak na mayroong sinadyang sumira kay Kalihintang. Dapat nating mahuli ang taong ito at linisin ang pangalan ni Kalihintang. Sige. Cheers! Magandang gabi po, si Chu. Huwag kayong mahiya, ituloy lang natin ang inumin. Upo ka. Director Chu, magtataas ako ng isang baso para sa inyo. Ano naman ang pag-aalay mo sa akin? Pag-aalay ng isang malaki ang pasasalamat ko sa inyong pag-aalaga sa akin. Naku, huwag na po. Simula ngayon, Sekretarya Tang, kung minsan ay huwag niyong kalimutan na murahin ako sa likod ko. Masaya na ako roon. Magaling ang performance ni Sekretarya Tang sa pagkakataong ito. Dodoblehin ang inyong bonus sa katapusan ng taon. Totoo nga. Salamat po, boss. Sekretary Tang, magtataas din ako ng baso para sa iyo. Binabati kita. Salamat po. Kung mahina ka sa alak, huwag ka nang uminom ng marami. Ako na ang iinom para sa kanya. Maglaro na lang tayo ng Truth or Dare. CJ. Nanalo ako, ate Sian. Talo ka. Pili ka. Truth or Dare? Dare. Tawagan mo ang unang lalaking naging kaibigan mo. At sabihin mong gusto mo siya. Hindi naman, Liu. Ang laki naman ng laro mo Talo na, tanggapin mo na. Sige. Walang awang siyeg. Totoo na ang sasabihin ko. Pwede pa ba? Totoo na ang sasabihin ko. May pag-asa pa kaya? Ate Sian, bakit may pag-urong pa ng tira? Hindi ganyan ang paraan ng paglalaro mo Ako. Gusto kita. Buhok. Ayun, huwag kayong maingay. Huwag kayong maingay. Ate Sian, ituloy na natin. Sige.
Nanalo na naman ako. Ate Sian, swerte mo naman talaga. Piliin mo ngayon ang katotohanan. Pagsusugal pa rin ba? Truth or dare? Sige na nga, truth. Ate Sian, may gusto ka bang tao? Meron. Sino? Kilala ko ba siya? Parang kakilala lang. Totoo ngang gusto mo siya. Ituloy niyo na ang inyong laro. May gagawin pa ako. Anong pinag-iinitan mo? Gusto kita tapos ayaw mo pa? Hayon, lalaking walang puso. Swerte. Eksena. Binabati kita. Si Xian, kailangan kong sabihin. Swerte. Xian, kailangan kong sabihin. Ikaw ay isang napakagaling na tao talaga. Sa pagkakataong ito, lubos akong naniniwala at sumasang-ayon. Taos pusong binabati kita. Ininom na niya ang gamot. Isa. Swerte. Swerte. Lalabas muna ako saglit. Swerte. Nakarating na po ang mga tao ni Eng Ili at dala na nila ang napagkasunduang pakikipagtulungan. Nasaan si Kalihimtang? Kakalabas lang. Ituloy ninyo. Tigil. Tigil. Hahanap ka ng kamatayan, says Chu. Ikaw, ang sama-sama naman ang ugali mo. Isang babae lang naman yun. Pahiram naman sa akin. Isa pa, papatayin kita. Maawa na po kayo, Boss Chuchu. Lixiang Nan. Simula ngayon, kanselado na ang ating pakikipagtulungan. Binibigyan kita ng 10 segundo para mawala sa paningin ko. Umalis ka na. Mag-usap tayo ng maayos. Isang malaking bagay ang kooperasyon na ito. Hindi mo pwedeng basta-basta kanselahin. Ang init. Ang sakit. Gwapong lalaki. Nalasan ka na ng gamot, ihahatid kita sa ospital. Huwag kang aalis. Regalo. Parang pamilyar ang pakiramdam. Hindi naman siguro. Na naman. Ito. Ako. Siya. Langit. Nakipagtalik na naman ako sa amo ko. Direktor Chu, masama nga talaga ang epekto ng alak sa akin. Wala naman po akong ginawang masama kagabi, di ba? Paano? Ang bilis mo namang makalimot. Ako. Ang nasaktan. Ano ba ang ginawa ko kagabi? Aba, ikaw ang bahala dyan. Lahat ng ito, ginawa ko. Ano ba? Hindi. Sumunod ka nga. Boss Chu, kung hindi, babayaran ko na lang ang mga gastusin mo sa ospital. Babayaran mo ang mga gastusin ko sa ospital. Ikaw ba? Dapat mo ring bayaran ang sahod ko na hindi ko natanggap, at saka ang danyo sa aking pagkatao. Sige, sabihin mo na. Magkano ba ang dapat kong bayaran? Alam na iyan ni Sekretarya Tang, dahil sa pagkaantala sa akin itong mga araw na ito. Magkano ba ang dapat kong kitain? Tutulungan kitang magkwenta. 1, 10, 100. Milyon-milyon. Huwag mo nang bilangin. Hindi ko kayang bayaran. Kung ganoon, magpapaalipin ako para mabayaran ang utang. Tara na. Magtrabaho na tayo. Tatlo, 1. Ang boss, ang swerte naman sa mga babae nitong mga nakaraang araw.
Itigil mo nga yung bastos mong tingin. Kumusta na ang investigasyon sa ipinagawa ko sa'yo? Nakuha ko na po. Si Chen Fang nga ang naglagay ng gamot. At binayaran ni Chen Fang si Suming Yao. Ito ang PC footage. Nasira ang video noong mga panahong iyon. Pinagpagawa ko na siyang ibalik ang mga datos. Ayon sa Kitty, si Chen Fang nga ang naglagay ng gamot. Tawagin ninyo si Chen Fang para sa akin. Opo. Director Chu, may kailangan po kayo sa akin. Sisisantehin na kita. Ano? Pumunta ka na ngayon sa departamento ng tauhan at ayusin ang paglilipat ng tungkulin. Boss Chu, maraming taon na rin akong nagtrabaho sa ilalim ninyo. Ano po bang nagawa kong mali at tatanggalin ninyo ako? Bakit ninyo ako sisibakin? Ano ba ang nagawa mo? Alam mo naman sa sarili mo. Paano nangyari ito? Malinaw na pinagawa ko. Ang pagbura ng CCTV footage. Chu, ang video na ito ay pinagtagpi-tagpi lang. May taong sadyang naninirang puri sa akin. Chu, inosente po ako. Maniwala ka sa akin. Akala mo ba'y tanga ako? Ang ginawa mo, sapat na para ikulong ka. Para matanggal ka sa trabaho. Malaki na ang awa ko sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. CEO Chu, ito po ang baon na inihanda ni Eva Shen. Para sa iyo. Boss, ito na po ang mga dokumentong kailangan ninyo. Xian, kumain ka na ba? Kung hindi pa, sabay na tayong kumain. Bakit hindi mo nagustuhan? Itapon na lang natin. Wag. Nakakahiya naman ang pag-aaksaya ng pagkain. Sayang naman kung itatapon to. Ang sarap naman. Parang pamilyar ang lasa. Parang lasa ng luto ni ate. Masarap naman pala. Hindi ka ba sanay sa lasa? Wala. Boss, ito po yung mga panukat na ginamit ko lang. Salamat po. Anong nangyari? Salamat po. May sakit ka ba? Wala po. Mukhang dahil sa pagkain kagabi. Sumasakit ang tiyan ko. Magpapahinga lang ako. Sige, ihahatid kita sa ospital. Chu, may meeting po kayo kay Ms. Ding pagkatapos ng 1 oras. Ayos lang ako. Mahalaga po ang trabaho ninyo, boss. Magpapaalam na lang po ako. Punta na lang po ako sa ospital. Sabi ko nga, ihahatid kita. Huwag na po. Parang okay na po ako ngayon. Siya po, boss, magtrabaho na po kayo. Kaya ko na po ang sarili ko. Papahatid na kita kay Suksu. Kung may balita, ay contact mo agad ako. Si Song Chu po ito. Sige na. Opo. Binabati kita, buntis ka na. Ano? Buntis ako. May nakita akong anomalya sa ultrasound. Dapat ko bang sabihin kay Chusi yan kapag nalaman ni Chusi yan? Ano kaya ang gagawin niya? May girlfriend kasi siya, eh. Sumakay ka na, ihahatid na kita pa uwi. Sabi ng doktor. Walang problema. Kumusta na ang resulta ng pagsusuri? Umakyat ka na. Ang totoo ay masama ang tiyan ko. Matagal na itong sakit ko. Masama ang tiyan ko. Kakain ka pa ba ng mami na may kuhol? Kasama pa ng iced americano. Kung hindi ka mahihirapang, sino ang mahihirapan? Paano mo nalaman? Nang ganoon kaliwanag, magbibigay ako sa iyo ng 2 araw na bakasyon. Umuwi ka at magpahinga ng mabuti. Boss, puminto na po tayo sa unahan. Nandito na ako. Nakatira ka rin pala sa Sterry City. Nga. May kakilala ka rin palang nakatira sa Sterry City. Ah, wala. Wala. May ate ka ba o kapatid na babae? May ate ako. May isang ate. Anong ginagawa mo? Huwag mong sasaktan ang ate ko, ha? Anong iniisip mo? Nasaan ang ate mo? Sabi ng ate ko, nagtatrabaho raw siya. Salamat po, boss. Uwi na muna ako. Sige, ihatid na kita sa taas. Huwag na kayong mag-abala, boss. Huwag na kayong mag-abala. May tao ba sa inyo? Hindi ako pwedeng papasukin. Hindi naman. Wala ba? Ate Shan. Lel, bumili lang ako ng candy. Para sa ate. Salamat, Lele.
Susunod ate, dadalhin kita sa masasarap na pagkain. Okay lang ba? Opo. Sian, ang gwapong lalaking yan, boyfriend mo ba? Ang gwapo niya talaga. Hindi. Boss ko siya. Sayang naman, ang gwapo talaga ng boss mo. Ihahatid ka pa nga mismo pa uwi. Apo kong masunurin. Tara na, paalam na ate yan. Paalam. Ate yan. Ang laki pala ng pagmamahal mo sa mga bata. Naman. 3, si Lele ay inalagaan ko rin na lumaki. Ang mga bata ay napaka-cute. Hindi mo ba gusto ang mga bata? Ayoko. Masyadong mahirap ang mga bata. Ganun ba? Balak mo bang maging? Ayaw niyo ba ng mga anak? Man lang. Wala pa po sa isip namin yan ngayon. Boss. Ang ibig ko pong sabihin, paano kung may babaeng nagkaanak sa iyo? Wala naman. Kahit meron, hindi ko aminin. Ang anak ko ay magiging anak ko lang sa babaeng mahal ko. Nagagalit ka, hindi po ako magagalit sa inyo. Kuya Gufeng, bakit ka nandito? Nasaan si Chashen? Si Tita, pumunta kay Nin. Wala naman akong ginagawa kaya dumaan na lang ako. Magluluto na lang ako ng masasarap para sa inyo. Halina kayo, pasok kayo. Ang swerte natin ngayon. Ikaw po ba si Angmachu? Salamat po sa pag-uwi kay Shiyan. Pumasok po kayo at maupo. Huwag na po. Parang wala sa sarili. Mag-ingat po kayo sa pag-alis. Huwag kayong matapilok. Hindi magandang bagay. Ang tama ng pagdating mo. Kakaluto lang ng sour and spicy fish. Kain na tayo. Masarap. Chu, paano ka napadpad dito? Nasalubong ko po siya sa daan pa uwi, kaya sabay na kaming umuwi. Naalala ko, ang lugar na tinitirhan ni Chu ay hindi naman. Sa direksyong ito, di ba? Nakita ko siya malapit sa ospital. Hospital. Anong nangyari sa'yo? Kuya Gufeng, sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Buntis ako. Kaka-check ko lang sa ospital kanina. 9 na linggo na. Kaninong anak? Feng Shui yan. Hahanapin ko siya. Teka lang. B. Hindi ganoon ang nangyari. Kuya Gufeng, paano nga ba? Nakainom siya ng gamot noon. Tapos lasing na rin ako. Kaya hindi na ako masyadong maayos ang pag-iisip. Nagkataon lang. Aray, hindi naman niya ako inaapi. Hindi rin naman siya dapat sisihin dito. Ayaw niya bang maging responsable? Hindi. Hindi pa niya alam. At ayaw ko pang sabihin sa kanya. Gusto mo bang maging single mother? Alaynan. Ito ang anak ko. Gusto kong isilang siya. Sigurado ka na ba? Alaynan. Kuya Gufeng, alam mo naman, matagal ko nang gustong magkaroon ng anak. Tingnan mo. Ang swerte ko naman. Kuya Gufeng, alam kong nag-aalala ka sa akin. Pero huwag kang mag-alala, sa kakayahan ko ngayon, ang buhayin ang bata na ito ay higit pa sa sapat. At saka, hindi ba? Nandyan pa naman kayo ni Ate Inyin? Kuya Gufeng, sa puso ko, lagi kitang itinuring na parang tunay na kuya. Mula nang mamatay ang aking ama, sumama na ako sa aking ate at kay Tita Shen. Napakadami na ninyong naitulong sa amin. Buong puso akong nagpapasalamat sa iyo. Shiyan. Tinulungan kita hindi dahil gusto kong pasalamatan mo ako. Tinulungan kita dahil gusto kita. Gusto mo ako. Kuya Gufeng, alam kong ayaw mo sa akin. Si Chushan ang gusto mo, di ba? Paano mo nalaman? Dahil sa paraan ng pagtingin mo sa kanya. Pareho ito sa pagtingin mo sa akin. Para akong gumaan ng loob nang masabi ko yun. Wala akong ibang ibig sabihin, sasabihin ko lang sa'yo. Ayoko lang na ang nararamdaman ko para sa'yo ay maging lihim, maging kuya mo pa rin ako. Magiging ninong ako ng anak mo. Magiging tagapag-alaga ninyo akong dalawa. Pangangalagaan ko kayo habang buhay. Kuya Gufeng. Salamat. Ang corny mo naman. Ang pagbubuntis mo. Sasabihin mo ba kina Tita at Kainien? Hahanap ako ng tamang panahon para sabihin sa kanila. Sige. Naku. Sa wakas, tapos na rin. Hay, pagod na ako. Si Munggo, pwede bang gamitin mo ang parte mo na mayaman na gin para pagpalain ako at yumaman agad? Ganito, hindi na ako. Magiging alipin pa sa perang pambili ng gatas mo. Alas 5:57. Alas 5:58. Alas 5:59. Ate Sian, umalis na tayo sa tamang oras. Mayroon bang problema?
Baka naman, nagmamadali ka dahil may date. Ikaw talaga, magtrabaho ka ng mabuti, wag puro chismis. Paalam. Bukas ulit. Paalam. Bukas ulit. Hello, boss. Nasaan ka? Nakauwi na ako. Sus! Ang bagal mo naman. Kakatapos lang ng trabaho. 5 minuto lang. Ang bilis naman ng uwi mo. Ano ang ibig mong sabihin? Para kang pagong, agad na nagtatago sa bahay mo. Boss, sumakay na ako ng tren. Kung may kailangan ka, hanapin mo na lang si Special Assistant Sue. Masamang kapitalista. Paniguradong gusto mo na naman akong pagtrabahuhin ng overtime. Lalo na pong araw na. Hindi ako nakakapag-uwian ng maayos. Ayoko na. Kalihimtang. Ang lalim ng sama ng loob mo, ah. Boss. Ang swerte naman. Muntik na akong makasakay ng tren. Muntik na Timo. Malayo pa rin pala. Sumakay na. Boss, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Uuwi na po ako, tapos na ang trabaho. Hatid na kita. Hindi naman po tayo pareho ng daan. Hayaan na po, kayo naman po ang boss. Tama po kayo. Boss, iwanan mo na lang ako sa harap ng bahay ko. Sige. Tama, siya nga iyon. Hello, nakita ko na ang taong tinutukoy mo. Huwag mong kalimutan pagkatapos ng lahat. Bigyan mo ako ng 100 kwenta. Mabuti. Tangshian, ito ang kapalit ng pagkagalit mo sa akin. Hindi mo ba ako iimbitahan sa inyo? Hindi ako pwedeng pumunta. Hindi pa rin ako pwedeng pumunta. Nandoon pa pala ang kuya mo sa inyo. Wala na siguro siya roon, ano? Dapat. Tangshian, ganoon na lang kadali, para papasukin mo ang ibang lalaki sa bahay mo. Pati susi ng bahay mo, hindi basta ibang tao si Kuya Buffet. Boss, kung wala kang gagawin sa ngayon, mauuna na ako. Mag-ingat ka. Dagat 41,762. Chushan. 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 Chushan, gising ka. Huwag mo akong takutin, Chushan. Gumising ka. Hoy, 120 ba ito? Nandito po kami sa Timog Silangang Gate ng Star Glory City. May nabangga pong sasakyan. Malubha po ang sugat. Pakidalian po ang pagpunta rito. Pakidalian po. Chushan. Chushan, gising ka. Kwarto. May nangyari. Mali ang nabangga. Ano ang sinasabi mo? Special Assistant Sue. Ang boss ay nasangkot sa aksidente at nasa ospital na. Anong gagawin ko? Ano? Nasaan ka ngayon? Sa ospital. Huwag kang mag-alala. Pupunta na ako riyan. Esan. Kumusta na ang doktor? Hindi. Hindi na kaya. Impossible ito. Chushan. Tangshian. Tangshian. Chushan. Halos ikamatay mo ako sa takot. Huwag ka nang umiyak. Ayos na ito. Huwag kang mag-alala. Ang pasyente ay nagkaroon lamang ng mild concussion at maraming mga gasgas. Walang panganib sa buhay. Magpapahinga lang siya ng ilang araw sa ospital at gagaling na siya. Salamat po, doktor. Ang kakaiba naman ng doktor na ito. Bakit paghinga-hinga pa ang pagsasalita niya? Natapos na ba ang lahat? Ginang, masama po ang balita. Malaki ang nakatakdang mangyari kay Tangshian. Nakaligtas na naman siya. Para siyang iligtas ni si Chu. Nasa ospital na siya ngayon. Hinuli na tayo ng pulis. Ano ang gagawin ko? Si Chushan ay nasa ospital na. Ginang, pakisagip po ako. Ayoko pong makulong. Huwag kang mag-alala. Magbibigay ako sa iyo ng pera. Magtago ka muna. Hindi ko inaasahan na ang babaeng ito ay may ganito kalakas na buhay. Boss, ang responsable ay patuloy pang iniimbestigahan. Ang balita ng iyong pagkaka-injure. Sasabihin ko ba kay Senyorita Shen? Hindi na. Una na ang iyong mga gawain.
Boss, ang nangyari sa iyong pagkaka-injured. Bakit hindi mo sinabi sa iyong kasintahan? Ang pagkaka-injured ko, ano naman ang pakialam niya? Kanina ka umiyak para sa akin. Nagmamalasakit ka sa akin. Sino ang umiyak? Pero boss, bakit mo nga ba? Sinugal ang buhay mo para iligtas ako. Basta, napadpad lang ako roon. Ang mga paa ko'y hindi na sumusunod. Matigas ang ulo, pero nakikita kita. Ganito mo ako pinag-aalala. Ang sugat ko, sulit na. Huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Baka mapahamak ka pa. Paano? Ako. Magsisisi ako habang buhay. Bukod pa riyan, hindi ko kayang bayaran kung masisira mo yan. Hindi ko alam kung ilang kaso pa ang kapaharapin ko. Hindi gutom. Talagang hindi ako gutom. Anong nangyari sa iyo? Ayos ka lang ba? Ang asim naman ng sabaw ng isda. Sumasakit pa ang sikmura ko. Huwag mo nang kainin. Mamaya ipapadala ko ulit kay Suksu. Ang mga pagkain gusto mo. Ganito ba, mas maayos na ang pakiramdam mo? Tangshiyan. Tumaba ka. Mas maganda rin naman kung mataba. Maganda ka pa rin kahit tumaba, gusto kita. Tumaba ka raw. Buntis ako. Boss, hindi ba sinabi ng girlfriend mo? Napakababa ng emotional intelligence mo. Bakit naman mababa ang emotional intelligence ko? Sabi mo pang mababa ang emotional intelligence ko. Ano naman ang pakialam niya? Boss, ang taong tulad mo may girlfriend pa? Himala nga. Bakit ka nandito? Magkakilala ba kayo? Siya ang ate ko. Ang ate mo? Paano ka napunta rito? Kilala mo si Chushan. Ako ang kasintahan ni Ayan. Bakit hindi ako pwedeng lumapit? Ikaw nga. Anong ginagawa mo rito? Ikaw ang girlfriend ni Chushan. Siyempre naman. Ayan. Nasugatan ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ayos ka lang ba? Sige na. Ano nang ginagawa mo rito? Ayan, patawarin mo na ako. Huwag ka nang magalit, ha? Kaya pala nandito ka sa Chuyuan. Kaya pala ang sarap ng mga pagkain iyon. Parang pamilyar sa akin. Kaya pala. Ikaw pala ang girlfriend niya. Niloko ninyo ba ako? Shiyan. Hindi po ganoon ang ibig kong sabihin. Hindi ko sinasadyang itago sa iyo. Totoo pong gusto ko siya. Gusto ko sanang hanapan ng tiyempo para sabihin sa iyo. Huwag mo akong tawaging ate. Shiyan. Ginochu, Shiyan. Hindi ko alam na nandito si ate. Pasensya na. Umalis ka na. Shiyan. Tangshiyan. Bakit siya pupunta sa Objin? Kaya pala. Huwag kang mag-alala. Walang problema ang bata. Dapat mag-ingat ka sa susunod. Ang emosyon ng isang buntis ay hindi dapat masyadong magbago-bago. Naiintindihan ko na po. Salamat po, doktor. Ano? Buntis siya. Hindi pwede. Kung malaman ni Chusha na buntis ako, hindi ko na maitago ang nangyari noong gabing iyon. Kailangan kong maghanap ng paraan para maalis ang bata. Sige. Pakipanggap na lang po na may ginawang pregnancy test. Binibining Shen. Siya ang ate ni Sekretarya Tang. Kaya pinagdududahan ninyo na ang taong naroon ng gabing iyon ay si Sekretarya Tang. Ilset. Ayon sa panig ng Crown, ang thesis footage ay sinira at hindi na matutuntun. Napakasadyang pagkakatugma, kaya tiyak na may problema para ibalik ang mga record ng pagmonitor. Oo nga pala. Ikaw ba ang nagsabi kay Sheninin tungkol sa pagkaka-ospital ko? Hindi Paano niya nalaman na na-ospital ako? Suriin mo na rin siya habang nasa ganito kanan. Tatingin ko may tinatago siya sa akin. Ginoong Chu, nakauwi na po kayo. Paano ninyo nalaman na na-ospital ako? Nabalitaan ko lang po. Nabalitaan? Ang sinabi ni Tulong Zhu. Ganun ba, Gino Chu? Iniisip mo ba na nagmamadali akong pumunta sa iyo? At ginambala ko kayo ng iyong kapatid. Nung gabing iyon, bakit ka pumunta sa Crown? Sumabay lang ako sa kaibigan ko. Tapos, lasing na ako. Wala na akong maalala sa mga sumunod. Inalanga niya ako. Buti na lang at pinauna ko nang ipabura ang thesis footage. Dapat alam mo, ang kapalit ng panloloko sa akin. Sinumpaan ko, hindi talaga kita niloloko. Gino Chu. Di ba? May nagsabi ba sa iyo ng kung ano? Yung kapatid ko ba? Wala.
Magbibigay pa ako sa iyo ng 10 milyon. Umalis ka na. Ano? Gino Chu, hindi ninyo ako pwedeng ganituhin. Buntis po ako. Buntis ako. Tingnan ninyo. Pakiusap. Huwag mo akong pabayaan, pwede ba? 9 na linggo na ang baby. Hindi siya pwedeng mawala ng tatay. Shan, narinig ko na nasugatan ka. Nanay, kailan ka pa bumalik? Ikaw na batang ito. Nasangkot ka sa aksidente. Tapos hindi ka man lang nagsabi na nasa ospital ka na. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, ma. Ito ay... Ginang, pakiusap. Huwag mong hayaang palayasin ako ni Emma Chu, pwede ba? Huwag mong hayaang palayasin ako ni Emma Chu, okay lang ba? Buntis ako. Ang anak sa hinaharap ay hindi dapat. Walang ama. Sa gitna. Ayan. Totoo ang sinabi niya. 3. Alaynan. Alaynan. Langit. Ikaw na batang ito. Sumusobra ka na. Ganito ba? Pati ba naman ang sarili mong anak ay iwan mo na? Anak, huwag ka nang umiyak. Aasikasuhin ko ang bagay na ito para sa iyo. Hindi kita pababayaan. Ikaw at ang anak mo. Sa susunod na buwan, hahayaan na kitang maikasal kay Ayan. Ikasal. Mama, hindi ako pumapayag. Hindi mo ito magagawa sa iyong kagustuhan. Huwag mo akong biruin. Zhu Wang, bumalik ka rito. Ikaw na batang ito. Ginang, kumalma po kayo. Sa tingin ko ay dapat ko na kung umalis na rito. Ayaw sa akin ni Jichu. Si Tang Xian lang ang gusto niya. Ako at ang baby. Lahat ng ito ay sobra-sobra na. Sino si Tang Xian? Si Tang Xian ang sekretarya niya. Hindi ko alam kung ano. Ang gamot na ibinigay niya. Sa kanya kaya siya naging ganito ka-inlove. Nasugatan si English Chu sa aksidente sa sasakyan. Dahil sa pagsagip sa kanya. Ano? Kasalanan ko ito dahil sa aking katangahan. Wala akong kakayahang gaya ni Sekretarya Tang. Hindi ko maabot ang puso ni Ginoong Chu. Sa pagkakataong ito, tiyak na si Ginoong Chu ay napaniwala sa kanyang mga paninirang puri. Kaya niya ako pinalayas. Okay na. Anak, huwag ka nang umiyak. Abay hindi makapaniwala. Tingnan ko nga, anong babae? Ang may lakas ng loob na akitin ang anak ko. Hindi pwede. Mangli, ipakalat ang balita. Ikaw si Tang Xian. Maaari ko bang malaman kung sino ka? Ako ang ina ni Ayan. Sumunod ka sa akin. Mag-usap tayo. Sana naman ay alam mo ang iyong kalagayan. Layuan mo na ang anak ko. 10 milyon ang laman ng card na ito. Naniniwala akong matalino si Miss Tang at alam niya ang dapat niyang piliin. Ginang Chu. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Ang iyong mga ginawa, isinumbong na sa akin ni Inying. Ikaw na uri ng tao. Hindi ka talaga karapat-dapat na maging bahagi ng pamilyang Chu. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang manugang na si Inying, tinatanggap ko na siya, at buntis na siya. Sa panganay na apo ng pamilyang Chu, magpapakasal na sila sa susunod na buwan. Siya, tungkol sa iyo, kung ayaw mong mapahiya, umalis ka na agad, sa harapan ni Ayan. Ano ang sinabi mo? Buntis ang ate ko. Nga, kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang itong 10 milyon, at umalis ka na. Ang sabi-sabi hindi totoo. Ang nakikita't nararanasan ang totoo. Ginang Chu. Sana'y huwag kang magsisi sa mga sinabi mo ngayon. Huwag kang mag-alala. Iiwan ko na ang kumpanyang Chu. Tatanggapin ko na ang perang ito. Sapagkat karapat-dapat naman ako rito. Si Munggo. Ang perang ipinadala ng lola mo para sa gatas mo. Mauna ko nang tanggapin para sa iyo. Umalis ka na, malaking paa ka. Lola, ayoko na pong maglingkod. Ginoo Chu, natukoy na po namin ang salarin noong araw na iyon. Si Tang Xiaolong ang pangalan. Kilala bilang si Kuya Dao. 10 taon na ang nakalipas, nahatulan siya dahil sa hindi sinasadyang pagpatay. At nabilanggo, 10 taon ang sentensya. 1 buwan na ang nakalipas wala nang makalaya siya sa bilangguan. Ngunit ayon sa investigasyon, nang makalaya pa lang siya ay nagpautang na siya ng malaking halaga sa mga loan shark. 3 araw na ang nakakaraan. 1 milyon ang nadagdag sa kanyang bank account. Mukhang natapos na ang transaksyon. Pagpapatay sa pamamagitan ng pag-upa ng mamamatay tao. Nalaman na ba ninyo kung sino ang nagpadala ng pera? Napakaingat ng taong iyon. Naka-anonymously ang pagpapadala ng pera. Wala pa kaming anumang natuklasan. Itong si Kuya Dao, may sinabi ba siya? Napakatigas ng bibig niya. Wala siyang gustong aminin sa ngayon. Ang bobang babae. 3. Ni hindi mo alam kung sino ang iyong nasaktan. Sige, ituloy mo ang investigasyon. At nang pala, pakitawag na rin. Si Sekretarya Tang sa akin. Dumating po ang matandang ginang sa kumpanya ngayon. Tinawag si Sekretarya Tang. Si Mama, ay,
Si Mama ang pumunta kay Sekretarya Tang. Boss, may importante akong sasabihin sa iyo. Swerte. Magre-resign na ako. Magre-resign ka na? Hindi ko aprobahan. May mga dahilan ako kung bakit kailangan kong umalis. Sana po ay maintindihan ninyo. Boss, sana huwag ninyo akong sisihin. Ang totoo po ay masyado na kayong nagbibigay. Hindi ko maintindihan. Tangshian, kung dahil ito sa nangyari sa ate mo at nagagalit ka sa akin, kaya kong ipaliwanag. Tangshian, pwedeng ako'y maliitin ng lahat, pero ikaw, hindi. Alam mo ba yon? Isang maling akala. Ikaw ang nagtago sa akin na kayo ng ate ko. Ang pagdadalang tao ay isang maling akala. O kaya naman, ikaw at ang ate ko ay magpapakasal na. Isang maling akala. Paano kung sabihin kong lahat ng ito ay maling akala? Boss, mukhang tanga ba ako sa'yo? Okay. Maaari mo akong hindi paniwalaan ngayon. Pero ang tungkol sa pagpapakasal, desisyon iyon ni Mama. Siya rin ang nagsabi sa lahat. Hindi ako pumayag. Ikaw lang ang gusto ko. Ano ang sinasabi mo? Gusto mo ako? Gusto kita. Matagal na akong gusto sa iyo. Boss. Hindi nakakatawa ang birong iyan. Totoo ang bawat salitang sinabi ko. Gusto kita. Gusto mo rin ba ako? Gusto kita. Magiging tayo na ba? Tapos ang ate ko? Paano na ang anak ng ate ko sa sinapupunan niya? Pwede ko naman siyang paalisin. Babawi ako sa kanya. At sasabihin ko rin sa kanya ang totoo. Gusto ko lang makasama ka. Namatay ang tatay ko noong 15 taong gulang ako. Si Tita Shen ang nagpalaki sa akin. Siya ang nagpaaral sa akin. May utang na loob ako kay Tita Shen. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Kung hindi masaya ang ate ko, hindi rin ako magiging masaya. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Hindi ko maintindihan. 3, ganyan ka ba talaga? Kaisipang gusto mong maging kami ng ate ko. Sagutin mo ako. Oh. Sige. Naiintindihan ko na. Kaya pala, sa iyong puso, wala akong halaga. Madali mo lang akong itinatapon. Kaya pala, mahal din niya ako. Ayan, umuwi ka na. Hinahanap ng nanay ko si Tangshian. Ikaw ba ang nagudyo? Ako. Hindi ba sinabi ko sa iyo na maging mabuti at masunurin ka? Simula ngayon, umalis ka na sa Chuyuan. Ayan, ayoko pong lumipat. Iyon na po ako. Buntis pa po ako sa anak ninyo. Hindi ninyo po ako pwedeng ganituhin. Ayan, anong nangyari? Ano ba ang nangyayari? Ginang, hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Ayan. Desidido na siyang paalisin kami ng anak ko. Malaking problema. Kasal. Maganda. Yin, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi ko hahayaang gumawa ng kalokohan ang batang iyon. Ang aking ina. Pwede bang huwag ka nang makialam dito? Dapat siyang umalis ngayon. At hindi ako magpapakasal sa kanya. Paintindihin mo na sa kanya. Ikaw batang ito. Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Ginang, pakisuyo ko po. Tulungan ninyo ang anak ko, pakisamahan. Yinin. Ayan, ano pat nakatunganga ka dyan? Tawagan mo na ang doktor. Tawagan si Iteksu. Siya ang doktor ko sa pagbubuntis. Alam niya ang kalagayan ko. Hello. Iteksu, ang manugang kong babae ay may problema sa pagbubuntis. Pakisuyong pumunta ka agad. Doktor, ayos lang ba ang manugang kong babae? Huwag kayong mag-alala, Ginang Su. Walang malaking problema sa bata. Tandaan mo lang, sa susunod na mga araw, huwag mong hayaang ma-stress ang buntis. Kung hindi, baka mapahamak ang bata. Sige, salamat, Doktor. Salamat sa Diyos. Buti na lang at okay ka at ang anak mo. Kasalanan iyon ni Inyin. Ikinabahala nito si Ginang Chu. Yinin, anong klaseng kalokohan iyan? Alam kong nasaktan ka. Ikaw, maninirahan ka ng mapayapa rito sa akin. Tingnan natin kung sino ang magtataboy pa sa iyo. Hayop ka, saan ka pupunta? Tumatawag sa telepono. Si Tangshian na naman siguro. Ang babaeng iyon. Ano ang sinabi mo kay Ayan? Sige. Dahil wala kang awa, huwag mo nang sisihin ang kawalan ko rin ng awa. Basta maalis lang si Tangshian. At ang anak niya sa sinapupunan. Akin na si Chushan.
Hoy, Zeuxu. Pumunta ka at i-check mo para sa akin yung Teksu. Tungkol kay Yin. Kung totoo nga ba ang pagbubuntis niya. Oh. Dumating na siya. Pumasok ka na. Pinalayas ako ni Ayan. Iho. Boss. Nasuri ko na po ang inutos ninyong ipaimbestiga. Nalaman ko pong may dagdag na mahigit 2 milyon sa account ni Ikeksu. Nang sundan ko ang investigasyon, nalaman kong peke ang pagbubuntis ni Emma Shen. Si Ikeksu, ang tumulong sa kanya sa paggawa ng peking ebidensya. Alam ko na, tiyak na ang babaeng ito ang may pakana nito. Magmadali saksi niya o city. Mama, pinalayas na ako ni Ayan. Paano na kami ng anak ko? Tungkol kay Yin ngayon nga, sabihin na lang kaya natin ang totoo kay Shan. Hindi pwede. Pag nalaman ni Ayan na niloko ko siya, baka mapatay niya ako sa sobrang galit. Paano na ngayon? May paraan ako. Nanay, pero kailangan mo akong tulungan. Ang sikreto ay dapat manatiling sikreto. Ang mga patay lang ang hindi nagsasalita. Mami lang ang kaya kong lutuin. Tiyagain na lang natin. Ate, buntis ako. Gusto kong kumain ng maasim. Pakiabot nga sa akin ng suka, pwede ba? Panahon. Ano ito? Gamot para mapapanatag ang bibig. Hindi pwede. Nanay, nandito tayo ngayon sa isang bangka. Kung malalaman ni Chusi yan na niloko ko siya, sa tingin mo ba magiging maganda ang kahihinatnan ko? Pero, suka. Mata, bansa, mata, naisip mo na ba? Kung ano ang gagawin mo sa susunod? Ano kaya ang dapat kong gawin, sabi ng kapatid ko. Bakit nga ba ako pinalayas? Alam mo naman ang sagot dyan, di ba? Anong ibig mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ako ang iyong mabait na nakababatang kapatid, na nag-udyo kay Aya na gawin iyon, di ba? Gusto mo rin siya, di ba? Hindi. Hindi ko pinapali si Chushan. Hindi ko itinanggi. Gusto mo lang talaga siya, di ba? Mabuti kung ganoon. Huwag mo na akong sisihin kung maging malupit ako. Ano ang gagawin mo? Siyempre, ang alisin ka, at ang anak mo sa sinapupunan. Si Ayan ay akin lang. Ang bata. Ano ang ginawa mo sa anak ko? Anong anak? Ma, hindi ko nasabi sa iyo. Buntis siya sa anak ni Ayan. Ano? Buntis si Shan, tapos kanina pa. Tita Shen. Tulungan niyo po ako, Tita Shen. Xian. Nanay. Tutulungan mo ba siya o ako? Xian. Paano siya naparito? Xian. Nakababatang kapatid. Ate, anong nangyari sa iyo? Xian. Ayos ka lang ba? Umalis ka nga. Xian. Gumising ka. Humawak ka lang. Ihahatid kita sa ospital. Yiniin. Tapos na. Chusi yan. Siguradong papatayin na niya ako sa pagkakataong ito. Sama-sama tayong mamamanhik kay Shian. Hindi ako na ang mamamanhik sa kanya. Para naman sa pag-aalaga ko sa kanya. Dahil sa kaunting pagmamahalan. Pakiusap, patawarin ka niya. Walang silbi. Hindi niya ako patatawarin. Ano ang gagawin ko? Dapat umalis na ako agad dito. Hindi. Hanapin si Ginang Chu. Tutulong sa akin si Ginang Chu. Yiniin. Xian, gumising ka na. Huwag mo akong takutin. Magtiis ka pa ng kaunti. Malapit na tayo. Ang bagal naman ng takbo mo. Hindi ka ba kumain ng almusal? Bilisan mo. Xian, magtiis ka pa. Xian, ang kamag-anak na ito. Narito ang Objine. Pakisuyong maghintay sa labas. Ayos lang siya. So, ang pinaka-maotoridad na eksperto sa buong lungsod. Nandito na silang lahat. Magiging maayos din si Sekretarya Tang. Kumusta naman si Xian? Kamusta na siya? Ikaw na naman. Kamusta na siya? Mabuti naman kaya ang anak niya. Sino po kayo sa kanya? Asawa, kasintahan.
Amo, kuya. Pasensya na po. Ginoo, ayon sa alituntunin ng ospital, hindi po namin maaaring ibunyag ang kalagayan ng pasyente sa mga taong walang kinalaman. Kamag-anak po ba kayo ng pasyente? Hindi. Kapatid siya ng kanyang ama na kilala ko. Ako ang magiging asawa niya sa hinaharap. Kaya ano ba talaga ang nangyayari sa kanya ngayon? Uminom siya ng peking gamot. Peking gamot. Oh. Base sa komposisyon, mukhang peking gamot para magpalaglag. Ang gamot na pampapalaglag ay mahigpit na ipinagbabawal ng gobyerno. Halos imposibleng makuha. Mukhang huwad na gamot ito. Pero delikado pa rin ang huwad na gamot. Kung hindi dahil sa napapanahong pagdating nito, baka pareho na kayong namatay. Sino ang nagbigay sa iyo ng gamot na iyon? Sino pa ba? Ikaw pa rin. Aba, mapapangasawa ko na. Ikaw, may mapapangasawa ka na nga, tapos nililigawan mo pa si Sean. At pinagbubuntis mo pa siya. Tao ka pa ba? Hindi. Ano ang sinasabi mo? Ang dinadala ni Sean ay anak ko. Ulitin mo nga. Mukhang hindi mo pa alam ano. Mukhang hindi mo pa alam ano. Kuya Gufeng, Xian, hanggang kailan mo pa ba itatago? Ngayon, ipaalam ko sa walang pusong lalaking yan, kung ano ang ginawa niya. Noong una, nalasing ka eh. Inakaw mo ang puri ni Xian, tapos pinatira mo pa ang ibang babae sa bahay mo. Pagkatapos, inapi mo pa si Xian, at pinagbuntis mo pa siya ng anak mo. Pero ikaw, gusto mong ang ibang babae, ang maging iyong mapapangasawa. Ginagawa mo yan? Makakonsensya ka ba kay Xian? Shushan, ang ibig mong sabihin, yung tao sa korona noong gabing iyon ay, ikaw, ang dinadala mong anak ay akin. Talagang. Ano nang tinatawa-tawa mo? Alam ko na. Alam ko na. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Xian, dahil nga nalaman na ang totoo, may ilang bagay na kailangan kong ipaliwanag sa iyo. Dahil noong gabing iyon, ang nasa crown ay ikaw. Si Xian Yinin ay imposibleng mabuntis. Nagpaimbestiga rin ako. Ang resulta ng pregnancy test niya ay peke. Nagkamali lang ako ng akala na siya ang nasa crown noong gabing iyon. Kaya nga pumayag ako na tumira siya sa Chuyuan bilang kabayaran. Wala naman talaga kaming anumang relasyon. Kaya nga pala, ang una ay ang pagpapanggap ng ate ko na ako. Noon ay ipinakita niya ang isa pang kalahati ng jade pendant. Sabi niya, siya ang nakabasag nito. Naniwala talaga ako. Kaya niya ako naloko. Galing naman yon sa aking ina. Isa lang ang ibinigay ko sa kanya. Ibig sabihin, si Yin Yin ang may hawak ng iyong anting-anting. At niloko ang lokong ito. Ang balita ng pagpunta ko sa ospital. Si Yin Yin din ang tumawag at nagsabi sa akin. Na nasira, sinabi ko kay Yin Yin, ang balita na nagising ka na. Hindi niya malalaman ang tungkol sa kanyang mga ginawa. At tumakas dahil nadiskaril ang plano niya, di ba? Zhuxu. Opo, alam ko na. Kakakuha lang ni Boss Chu ng balita. Ang peking gamot na pampapalaglag kay Shen Yinyin ay ipinagbili ni Ifixu sa kanya at pati na rin ang dati pa. Ang paglalagay ng gamot sa press conference. At ang aksidente ay inutos niya kay Chen Fang na gawin iyon. Ano? Lahat ng iyon ay gawa niya. Akala ko pa naman. Lagi kong itinuring na ate si Shen Yinyin. Ang totoo pala ay paulit-ulit. Niyang sinubukang alisin ako. Ang tanga-tanga ko pa rin pala. Akala ko ay parang kapamilya ko na siya. Xian, huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari. Sasamahan kita palagi. Ako ay lagi mong kapamilya. Protektahan mo ang iyong kuya. Hanapin mo agad siya at dalhin mo siya sa akin. Opo. Pasensya na, Xian. Ang tanga ko kasi. Hindi kita nakilala. Kaya ikaw at ang anak mo ay nagtiis ng ganito kalaking hirap. Huwag kang mag-alala. Aasikasuhin ko ng maayos ang bagay na ito. Magbibigay ako ng paliwanag sa iyo at sa anak mo. Sa totoo lang, hindi mo rin kasalanan ito. Nagkataon lang ang lahat. Kung noon ko lang sana, ipinagkatiwala ka ng lubos, ay hindi sana nangyari ang mga nangyari ngayon. Ay mga pangyayari na. Nangyari na sa nakaraan. Kalimutan na natin, dahil nga nagkausap na tayo. Xian, maaari mo bang bigyan ako ng isa pang pagkakataon? Hayaan mo akong protektahan ka, at ang ating anak. Opo. Bakit nandito ka pa, istorbo? Sasabihin ko sa iyo, ikaw na batang ito, kapag sinaktan mo si Xian, ako ang unang hindi magpapatawad sa iyo. Kung ganoon, sa buong buhay mo, wala ka ng pagkakataon. Ano ang sinabi mo? Tumakas si Shen Yinyin. Nang makarating kami doon, wala na siya. Knowledge Encyclopedia. Nagpadala na ako ng mga tao para hanapin siya sa buong lungsod. Kahit pahukayin ko ang buong lupa, mahahanap ko siya. Opo, Dr. Su at Chen Fang. May mga taong inatas na namin para kontrolin na sila. Sila? Ano po ang gagawin ninyo sa kanila? Dalhin ninyo rito sa akin ang dalawang yon. Opo. Ano po ba ang nangyari? Tumakas ang ate mo.
Pero huwag kang mag-alala, may mga taong pinadala na akong humanap sa kanya. Huwag mo nang isipin ang bagay na iyan. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay alagaan mo ang iyong sarili at ang inyong anak. Ikaw na babaeng nang akit sa anak ko. Hintayin mo lang ako at papatayin kita. Nanay, umalis ka sa daan ko. Tuturuan kita ngayon ng leksyon. Ang babaeng walang hiya. Ginayuman niya ang anak ko. Pati ako, ang nanay niya, ay hindi na niya kilala. Nay, ano po ba ang ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Talampagin mo ang sarili mo. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Bitawan mo. Ayos ka lang ba? Para sa babaeng yan? Nababaliw ka na ba? Okay ka na ba? Nanay, pwede ka nang kumalma ngayon. Pinakinggan mo ba ang paliwanag ko? Ang babaeng ito, anong uri ng pang-akit ang ginawa sa iyo? Kaya ka nawawala ng pag-iisip at hindi ka makapag-isip ng matino. Nanay, ikaw ang walang pag-iisip, hindi marunong humatol. Ano ang sinasabi mo? Ikaw. Ginang Chu, pakalmahin ninyo ang inyong sarili. Hindi po sinasadya ni A. Chu na bastusin kayo. G. Chu. Ang Ginang Chu ay inyong ina. Paano ninyo? Siya kakausapin ng ganyan? Kahit gaano mo pa ako kaayawan, hindi mo dapat pagsabihan si Ginang Chu dahil sa akin. Ginang Chu. Ang tanga ko pala. Wala akong kakayahan na gaya ng kapatid ko. Hindi ko mapalapit ang puso ni Ginoong Chu. Mas mabuti pang umalis na lang ako. Huwag na kayong mag-away dahil sa akin. May pagitan na. Anong angking galing ba yan? Babae. Tama na, huwag ka nang magpanggap. Akala mo ba hanggang ngayon? Matatago mo pa rin? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang peke ay mananatiling peke. Kahit anong pagkukunwari pa, ay hindi magiging totoo. Dahil ikaw mismo ang lumapit sa akin ngayon. Kung gayon ay aking, aayusin ang ating pag-uusap. 3 buwan na ang nakakaraan. Ang taong nasa crown. Hindi ikaw iyon, kundi si Xian. Para sa kayamanan at karangyaan, ipinalit mo ang iyong katauhan sa kanya, at nilindang mo kaming lahat. Nilalaro mo kami sa iyong palad. Iyan ang unang kasalanan mo. Pagkatapos, dahil natatakot kang mabunyag ang katotohanan, kasabwat ka ni Chen Pang sa kanyang mga krimen. Paulit-ulit na sinisiraan si Xian. Iyan ang pangalawang kasalanan mo. Pagkatapos mong malaman na buntis si Xian, ikaw ay nagkunwaring buntis para lokohin siya. At nakipagsabwatan kay Iksu para maglagay ng lason sa kanyang inumin. Sinubukang patayin siya, si Xian at ang anak niya sa sinapupunan. Papatayin ko silang dalawa. Ito ang ikatlong utang na buhay. Shen Yinyin. Hindi ko akalain na ikaw pala ay isang napakasamang babae. Ang mga ginawa mo, dapat lang namamatay ka ng 100 beses. Hindi. Anak, ano nang sinasabi mo? Hindi totoo yan. Para kay Tang Xian, binibigyan mo ako ng mga walang basehang paratang. Ginang Chu, hindi ko ginawa ang mga bagay na ito. Siya ang nagsisinungaling laban sa akin. Maniwala ka sa akin. Talagang ayaw maniwala hanggat hindi nakikita ang patunay. Kung gayon, ipapakita ko sa iyo ngayon ang katotohanan. Dalhin siya rito. Magtapat ka na. Boss Chu, patawarin niyo po ako. Nalinlang po ako ni Shen Yinyin. Nagpadala po ako sa tukso. Siya po ang nag-utos sa akin. Napagbigyan ng gamot si Tang Xian. Siya rin po ang nag-utos sa akin na umupa ng tao para mag-ayos ng aksidente. Para patayin si Tang Xian. Nagbigay pa siya sa akin ng pera. Sa aking account. Ni piso ay hindi ko ginagalaw. Sabi niya pagkatapos ng lahat, tutulungan niya akong makatakas sa bansa. Lahat ng alam ko ay sinabi ko na. Tama Chu. Isaalang-alang mo naman ang mga nagawa ko dati. Dahil sa higit 10 taon kong paglilingkod sa kumpanya, awain niyo na po ako. Ikaw, si Shen Yinyin iyon, binigyan niya ako ng pera para gawin ko ang trabaho para sa kanya. Isang peking resulta ng pagsusuri sa pagbubuntis. Siya rin ang humingi sa akin ng gamot na pampalaglat. Ipinagbabawal ang gamot na ito. Wala talaga akong makuha. Pero masyadong malaki ang ibinayad niya, kaya naakit ako ng pera. Binigyan ko siya ng peking gamot. Manloloko ka. Ipinagkanulo ninyo ako. Tapos na. Dalhin mo na pababa. Bahay. Ikaw, muntik mo nang mapatay ang anak ko. Naghahanap ka pa ng iba? Niloko mo lang ako. Hindi ka naman pala buntis. Nagpagawa ka pa ng pampatulog. Muntik mo nang mapahamak ang apo ko. Tanga mo kasi. Niloko kita ng husto. Anong mali sa akin? May gusto ako sa isang tao. At gusto kong magustuhan niya rin ako. Ano bang mali ko? Baliw. Nalilito ka na. Peng. Nanay. Xian. Pasensya na. Bulag at bingi ang inyong ina. Nagkamali po ang inyong ina. Pasensya na. Shen Yinyin, ang mga ebidensya ng iyong krimen, ibinigay ko na sa pulis. Sa mga susunod na araw, manatili ka na lang dyan sa kulungan. Isusumbong mo ako sa pulis. Hindi mo dapat hayaang gawin nila ito sa akin. Pinalaki ka ni Mama ng maraming taon. Ganito lang, ang gaganti mo sa pag-aalaga niya sa iyo.
Paano ka naging? Para bang hindi na ako kilala. Ano na kaya ang itsura ko? Pinagsusumikapan ko naman, ang buhay na gusto ko. May mali ba ako? Paulit-ulit mong sinasabi na ibibigay mo sa akin ang lahat ng gusto ko. Pero sa huli, kinukuha mo rin pala. Wala ka naman talagang sinseridad sa akin. Hindi mo talaga ako pinapansin. Linaliit mo lang ako. Ganyan mo ba talaga ako tinitingnan? Kinapupuotan kita. Oh, si Tita Shen ang nagpalaki sa akin ng 10 taon. Pero sa loob ng 10 taon, hindi ba ako napapagod sa pagtatrabaho para kumita ng pera? Para sa iyong pag-aaral, ang mga damit, pagkain at gamit mo, alin ba ang hindi galing sa akin? Bakit mo ako ginaganito? Utang mo yan sa akin. Ikaw ang may utang sa akin. Hanggang ngayon, kinokonsensya mo pa rin ako. Paulit-ulit, nung sinubukang saktan ako at ang anak ko, nagpakita ka ba man lang ng awa? Nang una mo akong sinaktan ng husto, wala na akong utang sa iyo. Hindi mo ako pwedeng ganituhin. Ikaw ang may utang sa akin. Pinalaki kita ng mama mo simula pagkabata. Hindi mo ako pwedeng ganituhin. Hindi ka man lang karapat dapat banggitin si Tita Shen. Tang Xian. Mamatay ka na. Mama. Tita Shen. Zuxu. Shai Xian. Pasensya na. Masyado ko kasing pinagbigyan si Ingin. Kaya siya napunta sa ganitong sitwasyon, na wala ng pag-asa pang maayos. Pasensya na. Tita Shen, huwag ka nang magsalita. Doktor. Doktor, tulungan ninyo siya. Tulungan ninyo si Tita Shen. Xian, alam ko. Si Ingin ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Dapat siyang managot sa batas. Pakiusap, isaalang-alang mo ako. Bigyan mo pa ng isang pagkakataon si Ingin. Basta si Ingin ay napagtanto na ang kanyang mga pagkakamali. Bigyan na lang natin siya ng isang pagkakataon para magbago. Ha? Sige, pangako po sa inyo. Ingin, dapat mong pag-isipan mabuti ang mga nagawa mo. At alagaan mo ang iyong sarili. Naiintindihan ko na. Nanay, pasensya na po. Tita Shen, tulungan niyo po siya. Ligtas na ang pasyente sa panganib. Nanay, magsisisi ka ng mabuti dyan sa loob. Kailan mo matutulang aminin ang iyong mga pagkakamali? Pagbibigyan kita dahil kay Tita Shen. Papatawarin kita. Umalis ka na. Isa. Huwag ka nang malungkot. Nandito pa ako para sa iyo. At ang baby, palagi kitang sasamahan. Halika. Huwag kang gagalaw. Xian, pakakasalan mo ba ako? Bigyan mo ako ng isang pagkakataon para mabigyan kita ng isang tahanan at maprotektahan kita at ang ating anak o kailang ba? Sino ba ang taong mabuti ang nagpo-propose sa ospital? Ang malas naman. Huwag ka nang mag-ingay. May dala pa pala ako. Ito. Pinabibigay ito sa iyo ng nanay ko. Pati ito rin. Pamana to ni Lola sa nanay ko. Isa itong pamilya naming kayamanan ng mga Chu. Tama nga pala. Pinabibigay rin ako ni Mama ng mensahe para sa iyo. Sabi niya, nagsisisi na raw siya. Nababalik na raw siya sa France. At hindi na babalik pa. May sinabi pa siya. Huwag na huwag kayong makikialam sa mga problema namin. Naku, curious lang ako. Ano ang sinabi sa iyo ni Mama? Ito ba? Lihim. Pero ang pulseras na ito, ang ganda-ganda. Mas maganda pa sa binigay mo sa akin. Parang mas gumaan na ang pakiramdam ko. Yun nga pala. Niloko kita. Regalo ko sa iyo itong pulseras. Tunay na gawa ito ni Master Cafer. Ang pinakamagandang disenyo sa koleksyon niyang T-Love. Napakamahal ito. Kaya nga nag-aalala ako noon. Mahal mo raw kaya ayaw mong tanggapin. Hay naku, Shusian. Nangahas ka palang lokohin ako. Asawa ko. Mahal kita. Mahal din kita.